Genius Daddy in the City Chapter 171 hanggang 180. Pagkalipas ng 3 araw, kinaumagahan, sa East Hotel. Ito ay isang 5-star hotel sa Lincheng, pangalawa lamang sa Jufushuang. Buti na lang at punong-puno ang buong hotel ngayon, may 3 palapag sa loob at 3 palapag sa labas. Siksikan at masigla ang lahat. Mayroong lahat ng uri ng palamuting pangmaligaya sa pasukan ng hotel, at hindi mabilang na mga bihasang babaeng malugod na tinatanggap ang nakatayo sa pasukan, isa-isang sinasalubong ang mga bisita ng may masiglang ngiti. Ngayon ang araw ng pakikipagtipan ni Ye Wen. Sina Yeming at Yang Hui na nakapormal na suit ay nakatayo sa pintuan upang mainit na batiin ang mga dumadaang bisita. Sa loob ng hotel, si Ye Wen ay nakasuot ng puting bestida at ang kanyang kanang kamay na may puting guwantes na seda ay marahang inilalayan ang isang binata. Nakasuot ang binata ng isang kilalang suit at ang kanyang mga mukha ay talagang gwapo. Niyakap niya si Ye Wen at patuloy na nakangiti at sumasaludo sa mga bisitang nakapaligid sa kanya. Kumpara sa ngiti niya, parang mas malamig si Ye Wen. Paminsan-minsan ay tumitingin si Mimu sa labas ng hotel, at hindi niya maiwasang madismaya nang malaman niyang wala ng taong gusto niyang hintayin. Napansin ng binata ang kanyang pagkakakaiba at hindi niya napigil ang magtanong sa mahinang boses, "Anong tinitingnan mo?" "Wala," umiling si Ye Wen at palihim na bumantong hininga, tila hindi babalik ang pinsan niya ngayon. Bahagyang tumingin ang binata sa karamihan, kumunat ang noo, at sinabing, "Hindi pa ba dumarating ang pamilya ng pinsan mo?" "Baka may nangyari." Ngumiti si Ye Wen. "May problema ba?" Hindi sinasadyang lumubog ang mukha ng binata. Siya, si Xu Zong, ay anak ng direktor ng komite sa pamamahala. Siya rin ang namamahala ng isang kumpanya ng real estate at itinuturing na isang kilalang tao sa buong lungsod ng kagubatan. Kakalabas lang ng balita tungkol sa engagement. Maagang dumating ang napakaraming kilalang tao sa negosyo, maging ang mga kaibigan ng kanyang amang si Xu Yuanhong sa politika ay dumating upang umupo, ngunit isang mahirap na kamag-anak ng pamilya ni Ye ang hindi dumating ng matagal. Gusto ba niya itong sampilan sa mukha? Malamig na sumangot si Xu Zong, iniwan si Ye Wen at naglakad papunta sa mesa ng kanyang amang si Xu Yuanhong para mag-toast. Tuldok-tuldok-tuldok. Pasukan ng hotel. Nang makitang halos lahat ng mga bisita ay nandito na, tiningnan ni Yang Hui ang oras at tumingin kay Yeming nang may malamig na tingin, "Tingnan mo ang iyong mabait na panganay na kapatid, matagal na rin siyang hindi nakakarating dito, sa tingin ko talaga ay malaking tao ang kanilang pamilya, maglaro ka na sa huling laro." "Bagay siguro yan." Umiling si Yeming nang walang magawa, kinuha ang kanyang cellphone at sinabing, "Paano kung tawagan ko at magtanong?" Isang mahinang tawa ang narinig. "Hindi mo na kailangang makipag-away, pangalawang tiyo, narito na kami." Tumangala sina Yang Hui at Yeming at nakita nilang naglalakad si Ye Chen sa harap kasama ang anak niyang si Mengmeng, habang nakasunod sina Ye Hai at Wulan sa likuran. Pagkarating ng pamilya ni Ye Chen na walang dala, tuluyang nalungkot si Yang Hui. Lahat ay may dalang iba't ibang regalo, mga gamit sa bahay at mga sofa. "Mas mabuti pang ikaw ang walang dala. Pangalawang tiyuhin, pasensya na talaga, nagkaroon ako ng problema sa kalagitnaan ng aking buhay, kaya nahuli ako." Lumapit si Ye Chen kay Yeming at ngumiti nang may paghingi ng tawad. "Ayos lang." Ikinumpas ni Yeming ang kanyang kamay, dali-daling naglakad papunta kay Ye Hai at nakangiting sinabi, "Kuya, hipag, dahil nandito ka na, tara na at umupo." "Pangalawang kapatid, binabati kita, sa wakas ay natagpuan na ng pamilya mo Wenwen ang sarili niyang kaligayahan, matatanda na tayong lahat." Bumantong hininga si Ye Hai, sinasabing susundan na sana niya si Yeming papasok. Sa pagkakataong ito, biglang nagsalita si Yang Hui, "Teka, sasakay ka ba ng taxi? Bakit hindi mo harangan ng iba, para ikaw ang hamarang? Kaibigan ni Xiao Chen ang naghatid sa akin dito, at nasaroon ang sasakyan sa kalagitnaan ng biyahe." Hindi napigilan ni Wulan ang sarili na sabihin ito. Tumawa si Yang Hui, "Kung gayon, bakit hindi mo kami tawagan, baka hayaan na lang namin si Xu Zong na magmaneho ng kanyang Mercedes-Benz para sunduin ka." Malakas niyang sinabi ang salitang, Benz, na para bang hindi ito narinig ni Ye Chen at ng iba pa. "Sige, bawasan mo lang ng ilang salita." Hindi marinig ni Yeming ang pagyayabang sa sinabi ng kanyang asawa, at tinitigan ito ng may malungkot na mukha. Pumikit si Yang Hui at sinabing, "Dahil galing lahat ito sa sarili kong pamilya, ipapaliwanag ko ang sinabi ko. Halos lahat ng mga kaibigan ni Xu Zong sa negosyo na naroon ngayon, pati na rin ang kanyang mga biyanan, ay mayayaman o mamahalin, kaya pumasok ako maya-maya, subukang bawasan ang pagsasalita at kumain ng mas marami." Kumunat ang noo ni Ye Chen. Mukhang galit si Wulan, parang may gusto sanang sabihin, pero hinayla ni Ye Hai ang gilid ng damit niya, at hindi natural na sinabi ni Ye Hai, "Mga kapatid, alam na namin." Malamig na sumangot si Yang Hui at naunang pumasok. Mukhang nahiya si Yeming, "Kapatid, ang init ng ulo naman ni Yang Hui, huwag kang mag-alala, pasok na tayo." Sa ilalim ng kanyang pamumuno, isang grupo ng mga talento ang pumasok sa hotel. Habang naglalakad si Ye Hai, hininaan niya ang kanyang boses at nagtanong, "Xiao Chen, ang iyong pangalawang tiyahin ay malamang na medyo hindi masaya dahil wala kaming dalang mga regalo. Hindi mo ba sinasabing may ireregalo ka? Nasaan?" "Papunta pa rin," sabi ni Ye Chen. Tuldok-tuldok-tuldok. Punong-puno na ng tao ang hotel. Habang papasok si Ye Chen at ang kanyang grupo, ilang sandali pa, napakaraming mata ang nakatuon sa kanila.
Si Ye Wen, na nakikinig sa mga turo ng ina ni Shu Zong sa ikatlong palapag, ay biglang nagliwanag. Mabilis siyang naglakad papunta sa unang palapag sa harap ng lahat at binati sila, "Kapatid, nandito ka na." Tumango si Ye Chen. Ngumiti ng taos puso sina Ye Hai at Wulan, "Wen, binabati kita, hinayaan mo ang iyong ama na hawakan ang apo kanina." "Tiyo, Tia, salamat po." Nahihiyang ngumiti si Ye Wen at napayuko dahil sa hiya. Galit na sabi ni Yang Hui, "Sige, Wen, anong ginagawa mo rito kung hindi mo sasamahan ang magiging biyenan mo? Sige, huwag mong hayaang sabihin ng mga tao na wala kang pinag-aralan." "Ma, gusto ko pong makausap ang pinsan ko at ang iba pa." Nag-alangan si Ye Wen. Galit na galit si Yang Hui, "Ikaw. Sige, masaya ang araw na ito. Huwag kang magulat at hayaan mong makakita ng mga biro ang mga tao," nakasimangot na sabi ni Ye Ming. Bahagyang tumango si Ye Wen, binigyan si Ye Chen ng isang ngiti na humihingi ng paumanhin, at tumalikod na para umakyat sa taas. "Kuya, tara na, akyat tayo at may ipapakilala tayo sa iyo." Ngumiti si Ye Ming at nagkusang maglakad sa unahan. Pagkatapos pumunta ang grupo sa ikatlong palapag, nakita nila na may mesa sa ikatlong palapag, at may mga 7 o 8 tao na nakaupo sa harap ng mesa. Sa gitna ay isang pares ng mga babaeng nasa katanghaliang gulang, ang lalaki ay may mukha na parang karakter Chino, hindi galitin at mayabang, at ang babae naman ay napakamaluho at maayos ang pangangatawan, na parang mga nasa edad 30. "Kapatid, ipapakilala kita, ito ang direktor ng Management Committee, si Shu Yuanhong, ito si Shu Zong." Ipinakilala ni Yeming si Shu Zong at ang iba pa sa isa't isa. Nang marinig na si Shu Yuanhong ang direktor ng Management Committee ng Development Zone, dali-dali at maingat na iniunat ni Ye Hai ang kanyang kamay, "Direktor Shu, matagal na kitang nakita sa TV, pero hindi ko inaasahan na magsasama-sama ang ating pamilya Ye Shu." Sa harap ng kagandahang loob ni Ye Chen, kumunat ang noo ni Shu Yuanhong at bamulong, "Hindi ko ugali ang makipagkamay sa ibang tao." Biglang tumigil ang ngiti sa mukha ni Ye Hai. Isang panahon. Medyo matamlay ang hangin. May ngisi sa gilid ng bibig ni Shu Zong, nagkunwaring hindi ito nakita ni Yang Hui, at ang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakaupo sa tabi ni Shu Yuanhong ay tumingin sa pamilya ni Ye Chen ng may bahid ng paghamak. Bahagyang nagbago ang magandang mukha ni Ye Wen. Biglang lumungkot ang mukha ni Ye Ming, at tumingin siya kay Shu Yuanhong nang may kaunting pagkadismaya, kahit na ang taong ito ay ang kanyang amo, kundi pati na rin ang kanyang mga magiging biyenan. Nanliit ang mga mata ni Ye Chen, at akmang hahakbang na siya papalapit. Pero mahigpit siyang niyakap ni Ye Hai. "Pasensya na, nakalimutan kong hindi pala ako nakapaghugas ng kamay noong lumabas ako ngayon. Hindi ko ito nahawakan ng maayos." Dali-daling iniunat ni Ye Hai ang kanyang kamay, ngumiti ng galit, at nagkusa na bumaba. Tutal, palihim niyang hinayla ang sulok ng damit ni Ye Chen, sinenyasan itong huwag maging padalos-dalos. Masayang pangyayari ngayon para sa pamilya ni Ye Ming. Bilang isang kapatid, dapat siyang maging mas mapagbigay at hindi magmukhang pangit sa lahat. Naningkit ang mga mata ni Ye Chen at sumulyap kay Shu Yuanhong, at pagkatapos ay kay Ye Wen, na nagmamakaawa sa gilid, ngunit wala naman itong sinabi. Sa pagkakataong ito, bahagyang itinaas ni Shu Zong ang kanyang ulo at sumulyap kay Ye Chen, at nagtanong, "Hindi ko alam kung anong trabaho ang ginagawa ni Brother Ye ngayon." Para sa ganitong klaseng langgam, hindi man lang siya tiningnan ni Ye Chen, at binati ang mga magulang niya para maupo. Siya, isa na siyang taong walang tirahan ngayon. Hindi napigilan ni Yang Hui na tumugon kay Ye Chen, at ang pinagpalitan ay ang mga titig ni na Ye Wen at Ye Ming, at agad na tinakpan ang kanyang bibig na may mukhang walang pakialam. "Walang trabaho. Walang trabaho. Matanda ka na, bakit hindi ka nalang maghanap ng trabaho at magtrabaho?" Galit na sabi ng babaeng nasa katanghaliang gulang sa tabi ni Shu Yuanhong. Humajijek si Shu Zong, at ang paghamak sa kanyang mga mata ay lalong naging halata, "Kulang pa rin ang kumpanya ko ng magbabantay sa construction site. Dahil pinsan ka ni Wen, maaari kang direktang pumunta sa kumpanya bukas para hanapin ako." "Shu Zong, anong ibig mong sabihin dyan?" Nanlamig ang magandang mukha ni Ye Wen. Hindi niya alam kung bakit ganoon ka-arrogant ang pamilyang Shu Zong. Kung alam lang niya noon pa, hindi sana siya pumayag na ikasal kay Shu Zong. "Isa pa, ang sinasabi mong kayabangan mo ay walang kwenta sa paningin ng pinsan ko. Wala akong ibig sabihin, hindi ba't nakakatulong ito sa mga kamag-anak mo?" Magaan na sabi ni Shu Zong. "Halos miyembro ka na ng pamilyang Shu ko, sino ang tutulungan mo?" Nang makitang lalong lumalala ang atmosfera, huminga ng malalim si Ye Ming at pinigilan ang kanyang galit, "Shu Zong, gumagabi na, hayaan mong may maglingkod sa iyo." Para kay Shu Zong, labis siyang nadismaya. "Kuya Ye, pasensya na, may aasikasuhin pa ako, kaya mauna na ako, magsaya kayo." Biglang tumayo si Shu Yuanhong at sinabing. Nagbago ang mukha ni Ye Ming, at malamig niyang sinabi, "Shu Yuanhong, anong ibig mong sabihin?" "Hehe, anong ibig mong sabihin na tinatanong mo ako? Gusto rin kitang tanungin." Tumawa si Shu Yuanhong, "Ye Ming, nakita na ng pamilya Shu ko ang anak mo, isang biyaya ito para sa pamilya mo, nandito lahat, pero nahuli ang mga kamag-anak mo, gusto mo ba akong Sir on Shu? Ibig mo bang pagsisihan ang kasal?" Galit din si Ye Ming. Malamig na sinabi ni Shu Yuanhong, "Iyon nga ang sinabi mo.
Naiintindihan ko. Tumango si Yeming, saka lumingon kay Ye Wen na nasa tabi niya. Wen, formal na tinatanong kanidad, gusto mo ba talaga si Shu Zong? Sa sandaling lumabas ang salitang ito. Buong pagmamalaking ngumiti si Shu Zong, nang walang kahit kaunting kaba, sa halip ay tumingin siya kay Ye Wen ng may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Si Shu Yuanhong ay tinanggal sa trabaho. Sa kanyang palagay, hindi rin maiiwasan si Yeming. Ang dahilan kung bakit siya pumayag na ipakasal ang kanyang anak na babae sa kanyang anak na lalaki ay dahil lamang sa kanyang sariling kakayahan sa politika. Yeming, anong ginagawa mo? Bahagyang nagbago ang mukha ni Yang Hui, parang naramdaman niya ang intensyon ni Yeming. Tumahimik ka. Bigla siyang sinigawan ni Yeming, bakit babae ka kapag nagsasalita ang lalaki? Yeming, ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Yang Hui, nakatingin sa kanya nang hindi makapaniwala, na parabang hindi niya inaasahan na bigla na lang magiging ganito kalakas ang kanyang asawa. Huminga ng malalim si Yeming, puno ng pangungutya ang mukha, 25 taon kitang tiniis simula nang pakasalan mo ako. Hindi ko na kayang baliwalain kung gaano kasama, kaisingit, at kakuripot. Pagkasabi nito, huminto siya sandali at itinuro si Yehai sa gilid pero, si Yehai, ay kapatid ko, kapatid ng isang kababayan, maagang namatay ang mga magulang ko, kung hindi dahil sa kapatid kong kumuha sa akin noong bata pa ako, si Yeming, ay matagal nang namatay. Noong ako ay 5 taong gulang, nagkaroon ako ng mataas na lagnat. Ang aking kapatid ang nagbuhat sa akin ng mahigit 50 milya papunta sa bayan para magpatingin sa doktor. Mula madaling araw hanggang dilim, pinigilan ako ng aking kapatid at binuhat ako hanggang sa pintuan ng ospital bago ako hinimatay. Ang aking kapatid ay 8 taong gulang pa lamang, 8 taong gulang na. Dahil din doon ako nakaligtas, wala na ang mga magulang ko, parang tatay na ang panganay kong kapatid. Maraming beses ko nang sinabi sa iyo ang mga bagay na ito, pero paano mo nagawa? Nanginginig ang mga labi ni Yeming, natatakot ka ba na palihim akong magbibigay ng pera sa kapatid ko at bantayan ako kahit saan, lalo na noong panahon ng pagkakasakit ni Mengmeng, nagising ka pa nga sa kalagitnaan ng gabi at hinalughog ang pitaka ko, Yang Hui, ang puso mo ba talaga ay napakasama? Napakasama. Iniwas ni Yehai ang mukha at kinuskos ang mga mata, tumalikod at pinilit na ngumiti, sige, huwag kang magsalita, nakaraan na ang lahat. Tinakpan ni Wulan ang kanyang bibig at tahimik na umiyak. Tinamaan ng kidlat si Yang Wiro at hindi nakapagsalita ng matagal. Biglang naglakad si Ye Wen sa harap ni Yehai, lumuhad sa lupa ng may taytay na pagyuko, at 3 beses na nagyuko, Tiyo, nakikiramay po ang aming pamilya para sa inyo, lalo na kami ng aking ina, narito ako para humingi ng tawad sa inyo. Hindi niya kailanman alam ang mga bagay na ito. Bilasan mo, bumangon ka na. Dali-daling inabutan siya ni Yehai para tulungan, ngunit nabulunan siya, tama ang tatay mo, magkapatid kami. Dahil isa na tayong pamilya, hindi na natin kailangang pag-usapan ang dalawang pamilyang iyon. Pinunasan ni Ye Wen ang kanyang mga luha, tumayo at tumingin kay Yeming, at sinabi ng paisa-isa, Tay, sasagutin ko na ang tanong mo ngayon. Sa totoo lang, hindi ko gusto si Shu Zong, ang dahilan kung bakit ako pumayag na makipagtipan sa kanya ay dahil sa akin. Pinipilit pa rin ako ni nanay. Nawala ang boses. Natigilan si Shu Zong, at natigilan din si Yang Hui. Biglang tumigas ang ngiti sa labi ni Shu Yuanhong. Mabuti naman. Tumawa ng malakas si Yeming, lumingon kay Shu Yuanhong at sa anak nito at sinabing, narinig mo rin ang sinabi ng anak ko. Hindi mahalaga kung hindi planado ang kasal na ito, ilan, dahan-dahan lang. Yeming, kailangan mong mag-isip ng malinaw. Sabi ni Shu Yuanhong nang may malungkot na ekspresyon. Huwag mo nang isipin yan. Ikinumpas ni Yeming ang kanyang kamay, hindi kayang harapin ng pamilyang Yeko ang pamilyang Shu ninyo, at mas lalong hindi karapat-dapat ang wenwen ko sa anak ninyo. Sige, dahil mapupunit mo ang mukha mo, hindi ako natatakot na magsabi ng pangit. Kung gayon, ikaw, ang Deputy Director ng Management Committee, ang may gawa niyan. Fair na, ipinagpag ni Shu Yuanhong ang kanyang manggas at aalis na sana. Teka, isang malamig na boses ang narinig. Dahan-daang tumayo si Ye Chen, naglakad sa harap ni Shu Yuanhong, at tiningnan siya ng walang pakialam, ako, hinayaan ba kitang umalis? Ano, maaari mo pa rin ba kaming kagatin? Sayang, galit na tawa ni Shu Zong. Galit ding natawa si Shu Yuanhong, binata, hinahangaan ko ang iyong katapangan, ngunit alam mo ba kung sino ang iyong nasaktan? Gusto ko sanang marinig. Sumanghal si Ye Chen. Ngumiti si Shu Yuanhong at sinabing, ang kapatid ko ay si Director Xiao ng Municipal Public Security Bureau. Maniwala ka man o hindi, maaari akong sentensyahan ng 10 o 8 taon na pagkakakulong sa isang tawag lang. Kung gayon, alam mo ba, may nasaktan ka na naman ba? Pumita si Ye Chen ng saging mula sa pagkakahabol, binalatan ito at ibinigay sa kanyang anak na babae na nasa kanyang mga bisig. Xiao Chen, bitawan mo sila. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Yeming. At ngayon din, isang malugod na boses ang nagmula sa unang palapag, nandito na si Direktor Xiao ng Municipal Public Security Bureau. Nagulat ang lahat. Ano na ang sitwasyon? Nandito rin ba ang isang matapang na lalaki na iyon? Natigilan sandali si Shu Yuanhong, pagkatapos ay tuwang-tuwa, patay ka na, nandito si Xiao Ju. Sa sandaling lumabas ang salitang ito.
Nagbago ang kulay ni Ye Hai, Yeming at iba pa. Buong pagmamalaking sinulyapan sila ni Xu Zong, at ngayon niya napagtanto na walang silbi ang panghihinayang. Malapit na, may nakita akong isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng casual na damit na papalapit, dali-daling binati siya ni Xu Yuanhong, habang nakangiti, Senior Brother. Gayunpaman, tila hindi siya nakita ni Direktor Xiao, at dumiretso kay Ye Chen, kapatid na Ye. Tahimik na tahimik ang lugar. Tila nanigas ang katawan ni Xu Yuanhong. Natigilan sina Ye Hai at Ye Ming. Muling umalangaw ang malugod na boses sa ibaba. Nandito na si Binibini. O Lan, tagapangulo ng Ochen International Fashion Co., Limited. Nandito na si Ji Huang Hao, ang tagapangulo ng Zunwang Building Materials Company. Nandito na si Ji Zhao Jian, ang tagapangulo ng Yingja Technology Company. Tagapangulo ng Hongtai Entertainment, Lin, nandito na si Lin Tai. Nandito ang matandang lalaki ng pamilyang Han, si Han Helen. Gu, si Mr. Gu mula sa pamilya Gu ang nagdala kay Miss Gu Yingying dito. Panipi tuldok panipi. Mahigit 30 katao ang nabasa ni Yingbin, lahat sila ay mga sikat na lider ng negosyo sa buong Tianan, at maging mga lider sa politika. Hindi inaasahan ni Lin Tai, kilala rin bilang Brother Leopard, na darating din siya. Ang pinakanagulat nila ay kahit ang matandang lalaki ng pamilyang Gu, ang dalawang higanti sa pamilyang Tianan, ay pumunta rito. Ang dalawang ito ay mga matatanda na kayang maglindol sa Tianan sa pamamagitan ng pag-apak ng kanilang mga paa. Wow! Biglang nagkagulo ang mga tao, nahihilo ang kanilang mga tainga dahil sa pagkabigla sa serye ng mga pangalang ito, at nag-away ang dalawa. Sina Xu Yuanhong, Xu Zong at iba pa ay talagang matigas ang ulo. Natulala lang si Yeming. Makikipagtipan ako sa anak ko. Mukhang hindi ko naman inimbitahan ang mga malalaking lalaking ito, di ba? Isa pa, kahit inimbitahan sila, hindi naman sila pupunta. Bakit parang pumupunta sa palengke ngayon? Bago pa sila makapag-isip ng sobra, nakita nila si matandang Gu at isang matandang lalaking may maputlang buhok na inaakay ang 12-12 ng mga tao. Naglakad ang lahat papunta sa tabi ni Ye Chen, at nanguna si Mr. Gu at pinagsalikop ang kanilang mga kamao. Nakita ko na si Master Ye. Pagkatapos ay ngumiti siya kay Yeming na natulala sa tabi, binabati kita, Ginoong Ye, nagsilang ka ng isang mabuting anak na babae. Nang gusto nang magsalita ni Yeming, muling umalangaw sa labas ang nauutol na boses ng mga panauhing sumasalubong. Ang pamilyang Chao sa Katimugang Yunnan, ang pamilyang Zhao, ang pamilyang Lu, ang pamilyang Zhang sa Katimugang Hunan, ang pamilyang Wen, ang pamilyang Fang ay nagdala ng mga tao, nakaluhod sa pintuan. Siya, hiniling nilang makita si Master Ye. Narinig. Parang dumilim ang lahat sa harap nila at halos himatayan sa lupa. Nandito lahat ng higanti sa Tianan. At nakaluhod siya sa pinto para lang makita si Master Ye. Sina Yeming, Ye Hai, Yang Hui, Xu Yuanhong, Xu Zong at ang iba pa ay tumingin kay Ye Chen nang may pagkamangha sa kanilang mga mata. Kung tama ang pagkakatanda nila, tinawag lang ng mga taong ito si Ye Chen na Master Ye. Hirap na nilunok ni Xu Yuanhong ang kanyang laway, para lang maramdaman na parang siya ang nagdulot ng isang malaking sakuna. Binati ni Ye Chen ang panauhin sa ibaba nang hindi itinataas ang ulo. Hayaan mo silang patuloy na lumuhod. Hindi masyadong malakas o masyadong maliit ang boses ni Ye Chen, ngunit kumalat ito sa bawat sulok ng itaas at ibabang palapag ng East Hotel, na ikinahilo ng lahat. Ang mga tao sa labas ay pawang mga higanti sa Tianan. Ang pag-apak mula sa kahit saan ay maaaring magdulot ng lindol sa Tianan. Ano ba to, Master Ye? Ayos lang kung hindi mo sila makikilala ng personal, at hayaan mo na lang silang patuloy na lumuhod. Ilang tao lang ang natigilan sandali, at pagkatapos ay biglang nagbago ang kanilang mga mukha, at ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha. Mukhang naalala niya kung sino si Master Ye. Nang inig sila at tumingin sa ikatlong palapag ng may walang kapantay na apoy at pagkamangha. Talaga bang nasa hotel na ito si Master Ye? Mas maraming tao ang palihim na naghihintay para mapanood ang magandang palabas ni Ye Chen. Nang ahas ang Panginoong Ye na ito na paluhudan ang lahat ng mga higanti sa Tianan, at ayaw na lang niyang mabuhay. Maging ang mga panauhing sumasalubong sa pintuan ay hindi naiiba, natigilan ng ilang sandali, ngunit nilalabanan ang pagkabigla at naglakad palabas. Nauutol na sinabi sa iilang taong nakaluhod sa pintuan, oo. Sabi ni Ginoong Ye, sinabi niya sa iyo na magpatuloy ka sa pagluhod ng nakaluhod. Pagkatapos niyang sabihin ito, handa na siyang pag-alitan. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay ang sabay-sabay na pagtango ng mga taong ito, sige, pakisabi ulit kay Master Ye na mali kami. Hanggat mapapatawad kami ni Master Ye, gaano man kami katagal lumuhod, handa kami. Mabuti naman, bahagyang nanginig ang maselang katawan ni Miss Yingbin, at hirap na humarap sa ikatlong palapag, Ye. Master Ye, sabi nila hanggat mapapatawad mo sila, handa silang lumuhod. Wow! Nagkagulo ang buong Dangda Hotel. Tuldok. Tahimik na tahimik ang ikatlong palapag ng hotel. Nanatiling hindi gumagalaw si Xu Yuanhong sa kanyang mga nakaraang galaw. Kung titingnan mong mabuti, makikita mong nanginginig ang buong katawan niya, at maraming pawis ang lumalabas sa kanyang buhok. Kahit gaano pa siya katanga, naiintindihan niya. Lahat ng mga mayayamang tao na naroon ngayon ay lumapit kay Ye Chen,
at kahit sino sa mga mayayamang tao na ito ay sapat na para mapapahamak ang kanilang pamilyang Shu. Sino ba naman ang nakaaway ko? Patuloy siyang umuungol sa puso niya, nagsisisi. Puno ng takot ang mukha ni Shuzong, at matagal nang nawala ang dati niyang kayabangan at pagmamataas. Nanginginig ang kanyang mga labi, at paulit-ulit niyang inuulit, paano ito posible, paano ito posible? Ang mga magulang ni Ye Chen at ang pamilya ni Ye Wen ang pinakanagulat sa pinangyarihan. Ayos lang naman si Ye Wen, tutal alam naman niya na si Master Ye ang pinsan niya noon pa. Sa kabilang banda, sina Ye Hai, Wu Lan, at Ye Ming ay natulala at hindi namamalayang naramdaman nilang nagkakamali ang mga taong ito. Nang inag ng gusto ang mukha ni Yang Hui, at ngumiti ng mas pangit pa sa pag-iyak, Ye Chen, siya, bakit kanila tinawag na Master Ye? Dahil ako si Master Ye. Walang pakialam na sabi ni Ye Chen, saka sumulyap ng blanko sa 12 ng mga taong nakatayo sa harap niya, na marami sa kanila ay hindi niya kilala at hindi pa niya nakikita noon. Nakatuon ang kanyang mga mata sa matandang si Gu at sa matandang lalaki ng pamilyang Han, at agad niyang naunawaan. Gusto sanang gamitin ng pamilya Gu ang piging ng pakikipagtipan ngayon para bumuo ng momentum para sa kanilang sarili at para suportahan ang kanilang pamilya Ye, ngunit sa kasamaang palad, nabunyag ang bahagi ng pagkakakilanlan ni Ye Chen. Xiao Chen, ito, hindi napigilan ni Ye Hai na magtanong. Tai, ipapaliwanag ko po sa inyo mamaya. Path. Biglang bumagsak sa lupa si Shu Yuanhong. Tio Xiao, ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Shu Zong habang nakatingin kay Bureau Xiao nang hindi makapaniwala. Hindi niya akalain na si Tio Xiao, na dating tinatrato siya na parang inaanak, ay magiging ganito na lang kawalang bahala ngayon. Hindi mo talaga alam. Tumingin si Ye Chen kay Bureau Xiao nang may paghihinala, at ngumiti. Sinabi lang ni Director Shu na hindi ko siya kayang saktan, at ikaw ang backstage niya, basta tatawag siya, arestuhin mo ako. Pumasok ka at makulong ng 10 o 8 taon. Master Ye, hindi ko talaga kilala ang taong ito. Kung iisipin ko, madalas kong ginagamit ang reputasyon ko para magpakatanga sa labas. Lumubog ang puso ni Xiao Ju, at pagkatapos ay sinabi niya ng may seryosong mukha, huwag kang mag-alala, dahil ang pag-uugali ng kanilang mag-ama ay nakakasira sa imahe ng mga kawani ng gobyerno ng bansa, tiyak na iimbestigahan ko ang bagay na ito pagkatapos, at hindi ko kailanman pakakawalan ng sinumang itim na tupa. Narinig, namanhid ang anit ni Shu Yuanhong, dahil alam niyang napunta na sa kalaliman ang kapalaran ng kanyang pamilya, dali-dali siyang lumuhad sa harap ni Ye Chen sa takot, habang yumuyuko na parang bawang. Master Ye, ako ang humamak sa iba, at hindi ko alam na si Tai Shan ang makakapagpagalit sa iyo. Nandito ako para humingi ng tawad sa iyo, at pakiusap, palayain mo na kami. Handa kaming ipagpatuloy ang pakikipagtipan kay Ye Ming. Tumingin si Shu Zong kay Ye Chen nang may sama ng loob sa mukha, at sinabing, Tai, bumangon ka agad, huwag mo siyang pakiusapan. Halimaw, tumahimik ka para kay Lao Su. Lumingon si Shu Yuanhong at tinitigan siya ng masama. Pinagmasdan ni Ye Ming at Yang Hui ang eksenang ito ng may komplikadong mga mata. Ang direktor ng Tangtang Management Committee ay nakaluhod na ngayon sa harap ng kanyang pamangkin, nagmamakaawa. Lalo na si Yang Hui. Ang dahilan kung bakit niya naisip ang isang paraan upang pagsamasamahin ang kanyang anak na babae at si Shu Zong ay dahil nagustuhan niya ang pinagmulan ng pamilyang Shu at pakiramdam niya ay mayaman ang mga ito. Pero hindi niya alam hanggang ngayon. Si Ye Chen, ang walang kwentang pamangkin sa paningin niya, ang tunay na mayamang pamilya, at dapat siyang hanggan ng lahat ng mayayamang pamilya. Dahan-daang nagsindi si Ye Chen ng sigarilyo, inilagay ang kaliwang paa sa mesa, at walang ekspresyong sinabi, medyo marumi ang sapatos ko. Ako, pupunasan ko to para sa iyo. Paanong hindi maintindihan ni Shu Yuanhong ang ibig niyang sabihin, agad siyang lumuhad paabant ng ilang hakbang, at dahan-daang pinunasan ang pares ng casual na sapatos na Playboy ni Ye Chen na binili niya sa halagang mahigit 100 yuan gamit ang mga manggas ng isang sikat na suit. Ang kanyang mga galaw ay napakahusay at makaluma, at paminsan-minsan ay itinataas niya ang kanyang ulo at ngingitian si Ye Chen, na parang espesyal niya itong pinag-aralan. Tiningnan ni Shu Zong ang lahat ng ito nang may lumuluhan na mga mata. Ang kanyang mapagmalaking ama, ang amang naghahangad ng hangin at ulan, ay parang isang taong nagpapakintab ng sapatos sa gilid ng kalsada ngayon, personal na naglilinis ng sapatos mula sa basura sa kanyang mga mata. Naglagay si Ye Chen ng bukol ng uling sa mukha niya, at ang boses niya ay walang pakialam, hayaan mo na lang dilaan mo. Ang ibig kong sabihin, hayaan mong dilaan mo. Nangham ina ang boses ni Ye Chen. Natigilan si Shu Yuanhong, at may bahid ng galit at kahihiyan sa kanyang mukha, ngunit hindi siya nang ahas na umatake. Oo, huwag kang masyadong lumayo. Nagmamadaling lumapit si Shu Zong, hinawakan si Shu Yuanhong, at tiningnan si Ye Chen nang may walang kapantay na puot. Nabigla, sinampal siya ni Ye Chen sa lupa, itinapat ang paa sa mukha nito, binago ang anyo ng mukha, at tumingin sa kanya ng may pagmamataas. Ang dahilan kung bakit kita hindi pinapansin ay dahil wala akong pakialam sa iyo, itinuturing ko ba talaga ang sarili ko bilang isang A-character? Huminga ng malalim si Shu Zong, namumula ang kanyang mga mata, gusto niyang pumiglas, ngunit natapakan siya hanggang sa mamatay ni Ye Chen. Hindi pa siya tinatrato ng ganito. Mahinahong sinabi ni Ye Chen, hindi sulit banggitin sa paningin ko ang ipinagmamalaking kabisera ng iyong ama at anak.
Hindi kailangang umangat ang pamilya Ye Ku sa isang mayamang pamilya, dahil ako, si Ye Chen, ay isang mayamang pamilya. Dahil ako, si Ye Chen, ay isang mayamang pamilya. Sa sandaling lumabas ang salitang ito, si Chi Chi, ang malaking lalaking naroroon, ay hindi nang ahas na magsalita ng kahit isang salitang hindi pagsang-ayon, ngunit palihim na tumango bilang pagkumbinsi. Oo, ang isang taong tulad ni Master Ye ay hindi kailangang umakyat sa kahit anong mayamang pamilya, at ang mayamang pamilya ay hindi man lang karapat-dapat banggitin sa kanyang paningin. Hindi ka nakikita. Ang pamilyang Song, isang mayamang pamilya sa Jiangbei, ay muntik nang mapatay niya ng mag-isa, naiwan lamang ang mga babae, bata, at ilang mga katulong na tumulong. Nang makita ang sinapit ng kanyang anak at asawa, sumigaw ang ina ni Shu Yuanhong, at sumugod patungo kay Ye Chen gamit ang lahat ng kanyang ngipin at kuko, na para bang gusto niya itong labanan. Nabigla, isang malakas na sampal ang tumama sa kanya sa lupa, na nagpatambo sa kanya, at ang pulbos ay bumagsak sa lupa. Gusto niyang tumayo ng hindi namamalayan, ngunit sinalubong niya ang matalim na tingin ni Ye Chen, kung maglalakas loob kang gumalaw muli, papatayin kita ngayon. Hindi niya mapigil ang manginig, namumutla ang mukha niya, at takot siyang umihi sa harap ng lahat. Nalungkot si Shu Yuanhong, at nang hihinayang na sinabi, Master Ye, huwag mo na pong gawin yan, basta't handa ninyo kaming palayain, handa akong gawin ang lahat. Sa pagkakataong ito, sabay na sinabi ni Ye Hai at Ye Ming, Xiao Chen, kalimutan mo na yan, hayaan mo na sila. Tumango si Ye Chen, tumingin kay Shu Yuanhong at sa anak nito, at sinabi ng pasalita, gusto kong tanungin ka, kontento ka na ba? Naihain ko na. Paulit-ulit na tumango si Shu Yuanhong. Ibinaling ni Ye Chen ang tingin kay Shu Zong na nasa paanan niya, hindi na mamalayang gusto sanang lumaban ni Shu Zong, ngunit matapos maramdaman ang balak na pumatay kay Ye Chen, lahat ng puot ay agad na napalitan ng takot. Nakuha ko. Lumabas ka. Dahan-daang iniurong ni Ye Chen ang kanyang paa. Nagtulungan ang tatlong miyembro ng pamilya ni Shu Yuanhong at tumakbo ng mas mabilis pa sa kuneho sa ilalim ng masalimuot na mga mata ng lahat, na parabang natatakot silang umatras si Ye Chen. Saka lamang lumingon si Ye Chen kay Ye Ming na katabi niya, at ngumiti ng may paghingi ng tawad, pangalawang tiyuhin, pasensya na, nasira ko ang isang magandang piging ng pakikipagtipan. Hindi kita masisisi, bulag lang talaga ako dati. Hindi ko inaasahan na ganoon pala ang pamilyang Shu, bamantong hininga si Ye Ming. Sa katunayan, palagi siyang tutol sa piging na ito ng pakikipagtipan, ngunit ang kanyang asawang si Yang Hui ay palaging nangingibabaw. Pero mabuti na lang at nangyari ang ganitong insidente ngayon, maituturing itong pagpapakita niya sa tunay na mukha ng mag-ama ng pamilyang Shu, para mailigtas ang kanyang anak na babae sa pagpapakasal sa pamilyang Shu sa hinaharap. Nakatayo pa rin doon si Yang Hui na tulala, tila hindi pa nakakabawi mula sa nakaraang eksena. Matalim na tiningnan ni Ye Hai ang kanyang anak, ngunit naramdaman niyang hindi niya ito maintindihan sa sandaling ito. Binuka niya ang kanyang bibig at gustong magtanong, ngunit hindi niya magawang magtanong dahil sa napakaraming tao na naroon. Kuya, pasensya na. Yumuko si Ye Wen at sinabing may guilt. Masasabing ang kalokohan ngayon ay gawa lamang ng pamilyang Shu. Ayos lang, basta huwag mo akong sisihin. Bahagyang ngumiti si Ye Chen, pagkatapos ay tumingin sa mahigit 30 katao sa harap niya, tumayo si Matandang Gu sa harap ng karamihan, pinagsalikop ang kanyang mga kamao, at mukhang nakonsensya, Master Ye, mali ang nangyari sa pamilya Gu ko, sana. Matandang Gu, hindi na kailangang sabihin pa, itabi mo na lang ang huling bakas ng dignidad para sa ating dalawa, direktang putol ni Ye Chen. Ang kailangan niya ay mga kaibigan, mga kakampi, hindi lang basta damo, lalo na ang mga kaibigan. Kapag mayaman ka, may grupo ng mga tao sa paligid mo, lahat ng uri ng mga taong nagpapasakit ng puso. Kapag nasa problema ka, ang mga taong ito ay nangangalat na parang mga ibon at hayop, sa takot na masangkot. Nang marinig ni Matandang Gu ang mga salita, bigla siyang napangiti ng mapait. Bahagyang nagbago ang magandang mukha ni Gu Yingying sa gilid, parang may gusto sana siyang sabihin, pero natigilan siya nang titigan siya ng matanda. Pinagsalikop ng lolo at apo ang kanilang mga kamao kay Ye Chen, saka tumalikod at umalis. Tuldok. Hindi napigilan ni Gu Yingying na magtanong hanggang sa makalabas siya ng pinto ng East Hotel, Lolo, iba ang pamilya Gu natin sa kanila. Mabuti na lang at hindi nila pinagtaksilan si Master Ye, pero bakit? Babaeng tanga. Umiling si Matandang Gu nang walang magawa, ang mundong ito ay hindi lamang tungkol sa tama at mali, itim at puti, sa madaling salita, ang aking pamilya Gu ay nakikiramay kay Master Ye, iyon lang, bumalik na tayo. Kung gayon, hindi ba't lalong nagkakalayo ang loob natin ni Master Ye? May pag-aatubili na tumingin si Gu Yingying sa hotel. Sumulyap ang matanda sa iilang taong nakaluhod sa pintuan ng hotel, at bamantong hininga, sa buhay na ito, natatakot akong pumili ng mali, at ang mali ang kailangang magbayad ng halaga. Tuldok. Pagkaalis ni Mr. Gu, tiningnan ni Ye Chen ang mga natitirang tao sa harap niya, inayos ang ekspresyon ng mukha, at bahagyang ngumiti. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta at pagsama sa amin ngayon. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Ang lahat ay magpapatuloy na maging katulad ng dati. Hanggat hindi kayo pumupunta para manggulo sa akin, magiging mapayapa tayong lahat. Huwag kang maglakas loob.
Sabay-sabay na umiling ang mga 20 o 30 taong naroon, na may ngiti na nagpapakita ng paghingi ng tawad sa kanilang mga mukha. Ang record talaga ni Ye Chen ang talagang kinatatakutan nila. Papatayin niya ang amo at wawasakin ang mga higanti sa bawat pagkakataon. Kung hindi siya pupunta rito ng personal para makipag-ugnayan, huli na ang lahat para magsisi kung may mangyaring mali sa hinaharap. Maingat na sinabi ni Yeming, bihira lang ang lahat ng pumupunta rito, bakit hindi ka umalis pagkatapos kumain? Hindi, lahat tayo ay may dapat gawin. Tumanggi ang lahat ng ilang sandali, bawat isa ay kumuha ng bank card mula sa kanilang katawan at inilagay ito sa mesa na may password ng numero ng card, at pagkatapos ay umalis ng paisa-isa. Xiao Chen, anong ibig nilang sabihin? Mukhang nalito si Yeming nang makita niyang biglang lumitaw ang 12-dosenang mga bank card sa mesa. Ngumiti si Ye Chen at sinabing, pangalawang tiyuhin, ito ang reg along pera na ibinigay nila sa pamilya mo, tanggapin mo na, kung hindi ay mahihirapan silang matulog at kumain. Tingnan mo ang sinabi mo, binigyan nila ako ng pera, pero ayaw ko. Hindi kaya dahil hindi sila makakain o makatulog. Hindi alam ni Yeming kung tatawa o iiyak siya ng ilang sandali, na parabang nananaginip siya. Ngumiti si Ye Chen at hindi nagsalita, ganito talaga ang puso niya, alam ng mga taong ito na hindi mahalaga kay Ye Chen ang maliit na perang iyon, at wala siyang gaanong kapital para mapasaya ako, kaya ibinaling na lang niya ang kanyang target sa iyong pamilya, na itinuturing na hindi direktang paraan para mapasaya ako. Medyo naiinggit si Ye Hai sa bank card na nasa mesa, at saka nagtanong, Xiao Chen, paano naman yung mga taong nakaluhod sa labas? Bahagyang nanlamig ang mukha ni Ye Chen, at sinabi niya sa babaeng malugod na bumaba, papasukin mo sila para sa akin. Malapit na. Sa gulat na mga mata ng lahat, 6 na matandang lalaking nakatangsut ang mabilis na naglakad paakyat sa ikatlong palapag ng hotel. Pag-akyat nila, lumuhad ang mga taong ito sa harap ni Ye Chen at nanatiling mababa ang kanilang poster. Natigilan muli sina Ye Hai, Yeming at ang iba pa. Nakatayo si Ye Chen na nakatalikod ang mga kamay at walang ekspresyong tiningnan ang mga ito, isang tao ang aalis ng 1 bilyon, at hindi ko na itutuloy ang nakaraan. 1 bilyon. At 1 bilyon-bilyon pa rin ito. Nawala lang ang boses. Nang inag ang katawan ni Ye Hai, at sa sobrang gulat niya ay halos hindi na siya makasigaw. Bahagyang nagbago ang mga mukha ng 6 na tao. Kabilang sa kanila, ang pinuno ng pamilyang Zhang sa katimugang Hunan ay nagngingit-ngit at sinabing, walang pagtutol ang aking pamilyang Zhang, anuman ang pera, kailangan kong maghintay hanggang sa makabalik ako at makuha ito. Nanguna siya, at dali-daling sumunod ang iba, wala rin kaming opinyon. Sige, nagkaayos na tayo. Tumango si Ye Chen at walang pakialam na sinabi, pero bago ako umalis, may mensahe ako para sa inyo. Nandoon lahat ng kamag-anak ko, at kilala niyo silang lahat. Kung sakaling ma-accident sila, nandoon pa rin ako para sa inyo. Tila simple lang ang mga sinabi niya, pero naging dahilan ito para biglang lumamig ang temperatura sa bahay, na parabang bumaba ito ng 12-dosenang degrees. Nang gabing iyon, sa loob ng villa sa Kowloon Bay. Walang magawang nakaupo si Ye Chen sa sofa, napapaligiran ng kanyang mga magulang at pamilya ng kanyang pangalawang tiyuhin, na parang nag-iinteroga sa isang bilanggo. Maingat na tiningnan ni Padre Ye Hai ang marangyang dekorasyon ng villa. Pagkatapos ng piging ng pakikipagtipan, dinala sila rito ni Ye Chen. Nang malaman nila na ang villa na ito na nagkakahalaga ng mahigit 50 milyon ay pag-aari ni Ye Chen, hindi mawala ang pagkabigla kina Ye Hai at Wulan. Isa itong villa, hindi nila kailanman naisip iyon sa buong buhay nila. Kumpara sa kanilang pagkabigla, mas kalmado si Yeming, tutal, nalaman na niya na ang villa na ito ay kay Ye Chen. Umubo siya at tumingin kay Ye Chen nang may pagtatakang tanong, Xiao Chen, bakit kanila tinatawag na Master Ye? Sa sandaling lumabas ang salitang ito. Maliban kay Ye Wen, lahat ay tumingin kay Ye Chen, lalo na sa mga magulang ni Ye Chen, ang kanilang mga ekspresyon ay tila nagsasabi, kung maglalakas loob kang magtago muli sa amin, hindi ka namin papatayin. Ang eksena talaga ng piging ng pakikipagtipan noong araw na iyon ang nagbigay sa kanila ng malaking gulat. Hindi kalabisan kung ilalarawan itong nakakatakot. Lahat ng malalaking amo sa Tianan ay dumating ng hindi inimbitahan, at sila ay lubos na magalang kay Ye Chen, maging sa alkalde. Walang ganoong pagtrato. Ang pinakanakakagulat ay ang mga may-ari ng ilang higanti sa Tianan ay lumuhad kay Ye Chen at nangakong maglilipat ng 1 bilyon sa account ni Ye Chen sa loob ng 3 araw bago umalis. Ang pangalawang tiyahin ni Ye Chen, si Yang Hui, ay sumiksik sa likuran ni Yeming at hindi nang ahas na tumingin ng direkta kay Ye Chen dahil sa takot na gumanti. Nang makitang hindi na kayang tiisin ng papel ang apoy, kinailangan ni Ye Chen na umiling, bahagyang iniunat ang kanyang kamay, at isang bowl ang apoy na kasinlaki ng kamao ng isang matanda ang biglang lumitaw sa kanyang palad. Pagkalabas pa lang ng bowl ang apoy, biglang tumaas ng husto ang temperatura sa buong sala. Kahit na magkalayo sila, ramdam pa rin ng ilang tao ang nakakapasong temperatura sa itaas. Ito, nanliit ang lahat, nakatitig sa eksenang ito ng nanlalaki ang mga mata, at bigla na lang naging apoy. Maliban sa salamangkero, wala na talaga silang lakas ng loob na mag-isip ng ibang lugar. Kahit si Ye Wen, na matagal nang alam na makapangyarihan si Ye Chen, ay hindi mapigil ang takpan ng kanyang mapupulang labi, gulat na gulat ang kanyang magandang mukha. Sumulyap si Ye Chen sa kanila at sinabing, Tay, Nay, pangalawang tiyo, may itinatago ako sa inyo palagi.
Sa katunayan, sa 5 taon mula nang mawala ako, nagkaroon ako ng isang pakikipagsapalaran at nagkaroon ng kapangyarihang kontrolin ang supernatural. Tutal, itinabi niya ang bowl ang apoy sa kanyang palad, at sa isang pag-iisip, isinagawa niya ang teknik ng yelo, at isang malamig na hangin ang lumabas mula sa kanyang palad, at sa wakas ang buong kamay ay natakton ng makapal na yelo, parang isang kamay ng hamog na nagyelo. Sobrang lakas. Kinagat ni Yehay ang ibabang labi niya, may ilan na hindi makapaniwala, nakakagulat ang eksena sa harap niya. Mabuti, tumango si Ye Chen, itinaas ang kanyang kamay at marahang idiniin ang mesang mahagani sa harap niya, at biglang lumitaw ang bakas ng palad na kasing laki ng palad sa mesa. Ang bakas ng palad ay 5 o 6 na pulgada ang lalim. Nang makita ang eksenang ito, nang inag si Yang Hui, ang kanyang mukha ay labis na namutla, halos himatayan siya sa takot, at natutuwa siya na hindi siya binaril ni Ye Chen noon. Sa kabuuan, mayroon akong kakayahang ito, na sapat na para baguhin ang sarili kong kapalaran, at kontrolin pa ang buhay at kamatayan ng iba. Kaya nga ang mga taong nakikita mo sa araw ay takot sa akin, at may paghanga sa akin. Tumigil sa pagsasalita si Ye Chen, ngunit tahimik na tumingin sa kanyang mga magulang. Alam niyang maaaring hindi nila tanggapin ang mga bagay na ito sa loob ng ilang panahon. Nakakalungkot din na hindi niya sinabi na sa loob ng 5 taon na nawala siya, napunta talaga siya sa mundo ng cultivation, at sa wakas ay napunta sa mundo ng mga diwata upang maging isang henerasyon ng mga emperador sa langit. Hindi pa kasama rito na sa loob ng 2 buwan simula nang bumalik siya sa daigdig, nakapatay siya ng 5 martial arts masters at daan-daang tao ng sunod-sunod. Kung hindi, baka matakot ng husto ang mga magulang. Biglang nabalot ng matinding katahimikan ang silid, napakatahimik na tanging ang mabibigat na paghinga ng isa't isa lamang ang maririnig. Huwag ka nang magsalita, hayaan mong ako ang mag-isip. Huminga ng malalim si Yehay at naglakad-lakad sa silid na may takip ang dibdib, na parang hindi na kaya ng puso niya. Sa kabaligtaran, si Yeming ang unang tumugon, at agad na tumawa ng malakas. Bahagyang nanginginig ang boses, kapatid, ang pamilya Ye ko ay mayroong totoong dragon, isang totoong dragon ng 9 na langit. Ang mga ninuno ng pamilyang Ye ay 8 henerasyon ng mga mahihirap na magsasaka. Sa henerasyon ni Yeming lang siya halos nakaahon sa kahirapan, at hindi niya kailangang tumira sa kanayunan. Pero ano ang mga ito kumpara sa kasalukuyang Ye Chen? Hindi ka nakikita. Sa maghapon, lahat ng malalaking amo sa tiyanan ay pumupunta upang magbigay-pugay kay Ye Chen, at ang kanilang pamangkin ay naging Master Ye na kanilang hinahangaan. Hindi ba't ito ang tunay na dragon ng 9 na langit? Kahit ano pa man ang maging kalagayan mo, ikaw pa rin ang binhi ko sa Yehay. Kung susuway ka, bubugbugin pa rin kita. Bumantong hininga si Yehay at mahinang sinabi, gusto ko lang malaman na mayroon kang napakagandang kakayahan at kilala ka ng maraming tao. Arestuhin ka ba ng bansa dahil sa pananaliksik tungkol sa tao? Ito ang tanong na pinakaalalahanin niya. Biglang sumanghal si Wulan, nakikita ko na kung sino ang maglalakas loob na arestuhin ang anak ko, ang nanay ko ang unang lalaban sa kanya. Narinig, hindi alam ni Ye Chen kung tatawa o iiyak, pero mainit ang puso niya. Mga magulang ito. Umiling siya at sinabing, Tay, baka hindi mo alam, maraming tao na katulad ko sa mundong ito, tinatawag silang mga sinaunang mandirigma, katulad sila ng mga martial arts master sa mga nobela, legal ito, walang arestuhin para sa pananaliksik. Nakahinga ng maluwag si Ye Haikai. Sa pagkakataong ito, lumabas ang pangalawang tiyahin ni Ye Chen na si Yang Hui at tumingin kay Ye Chen ng may guilt na mukha, Xiao Chen, humihingi ng paumanhin sa iyo ang pangalawang tiyahin, hindi ka dapat tinatrato ng ganyan noon, dahil masyadong mayabang ang pangalawang tiyahin. Pasensya na. Gayunpaman, hindi nagsalita si Ye Chen. Wala siyang problema sa pangalawang tiyuhin na si Ye Ming, at naayos na ang hindi pagkakaunawaan nila ni Ye Wen. Ang tanging nag-aalala ay ang pangalawang tiyahin. Hindi ito usapin ng pagsukat o hindi pagsukat. Bago siya bumalik sa daigdig, nagkasakit ang kanyang anak na babae, at hindi tinawag ng kanyang mga magulang ang tiyan-tiyan, at hindi na maayos ang paggana ng lupa. Wala siyang mapupuntahan para manghiram ng tubo, at 10,000 na lang ang kulang niya para dito. Magkano ang 10,000? Bilang pinakamalapit na tao sa pamilya ni Ye Chen, hindi lamang hindi tumulong si Yang Hui, kundi nalugmok din sa gulo sa iba't ibang paraan, at pinigilan pa ang pangalawang tiyuhin na si Yeming na tumulong sa pamilya ni Ye Chen. Nang makitang hindi nagsalita si Ye Chen, hindi napigilan ni Yang Hui na tumingin kay Yeming na parang humihingi ng tulong. Iniwas ni Yeming ang kanyang tingin at nagkunwaring hindi ito nakita. Ito ang pagkakalayo ng dalawang pamilya. Kung hindi magbibigay ng pahayag ang pamilyang Ye Chen, hindi kailanman maaalis ang pagkakalayo na ito. Tumingin muli si Yang Hui sa kanyang anak, ginalaw ni Ye Wen ang kanyang mga labi, at hindi niya ito natiis, ngunit sa huli ay wala siyang sinabi. Biglang namutla ang mukha niya, at may mapait na ngiti, malapit na sana siyang lumuhod. Mali ang pangalawang tiyahin, luluhod na ang pangalawang tiyahin para sa iyo ngayon. Bago siya lumuhod, nakaramdam siya ng kakaibang puwersa mula sa itaas ng kanyang mga tuhod, na parang may pares ng dinakikitang mga kamay na sumusuporta sa kanyang mga binti at pumihil sa kanya na lumuhod. Kasabay nito, narinig niya ang mahinang boses ni Ye Chen, paano luluhod ang mga matatanda sa nakababatang henerasyon, kahit baliw si Ye Chen, alam kong ang paggalang sa magulang ang una,
at alam ko rin kung paano igalang ang matanda at mahalin ang bata. Okay, pangalawang tiya, pinapatawad ka na ng aming pamilya. Salamat. Namula ang mga mata ni Yang Hui, at napuno ng walang katapusang pagsisisi ang kanyang puso. Kung napilitan lang siya sa sitwasyon noon, sa sandaling ito, alam niyang tunay na siyang nagising. Oo, Xiao Hui, hayaan mo na siyang mawala sa nakaraan. Kailangan mong tandaan na mananatili tayong isang pamilya magpakailanman. Ito ay isang katotohanan na walang sinuman ang maaaring magbago, bamantong hininga si Ye Hai. Pinunasan ni Yang Hui ang kanyang mga luha at tumango. Nag-isip sandali si Ye Chen, kinuha ang susi ng kotse mula sa kanyang katawan, at iniabot ito kay Ye Wen na nasa tabi niya. Ito ang susi ng Lamborghini ko, gusto ko sanang ibigay ito sa iyo sa piging ng pakikipagtipan, pero hindi natuloy ang piging ng pakikipagtipan, ituturing natin itong isang paghingi ng tawad para sa iyo. Lamborghini. Ilang tao sa silid ang nagulat nang hindi makapagsalita, at paulit-ulit na ikinakaway ni Ye Wen ang kanyang mga kamay, masyadong mabigat yan, kuya, ayoko na. Ang Lamborghini na iyon, na nakita na niya dati, ay kabilang sa nangungunang klase ng luxury car, at nagkakahalaga ito ng 10-10 milyon sa bawat pagbili. Kunin mo. Ipinilit ni Ye Chen na iabot sa kanya ang susi at sinabing, kulang ang mga tauhan ng kumpanya ko ngayon. Kung hindi mo naman ito gusto, dumiretso ka na lang sa kumpanya ko at umupo ka mula sa Vice President, at may hahayaan akong maghatid sa iyo. Sa sandaling lumabas ang salitang ito, nagulat na naman sina Yeming at Yang Hui. Xiao Chen, ito, ginalaw ni Yeming ang kanyang mga labi. Ngumiti si Ye Chen at sinabing, sige, pangalawang tiyo, kung ituturing niyo pa rin ako bilang isang pamilya, matatanggap niyo ako. Magkapatid kayo ng tatay ko, at umaasa kaming lahat ay magkakaroon ng mas magandang buhay. Tumango ng seryoso si Yeming. Matapos ang mahigit isang oras na pag-uusap ng dalawang pamilya, bumalik si Yeming kasama ang kanyang asawa at anak na babae, ngunit puno ng emosyon ang kanyang mga kilay. Mga ninuno ng pamilya, nakita na ba ninyo? Ang inyong nakababatang henerasyon, Ye Chen, ay lubhang matagumpay, at ang aking pamilya Ye ay uunlad mula ngayon. Tuldok. Gabi na, hintayin mong bumalik si Nanay Wulan sa kwarto kasama si Mengmeng para matulog. Nilakasan ni Ye Hai ang volume ng TV, saka tumingin ng malalim kay Ye Chen, at biglang nagtanong, sabihin mo nga sa akin ng tapat, plano mo bang pumunta sa Yangcheng? Nang hamina ang boses niya, palihim na nagulat si Ye Chen, Tai, paano mo nalaman? Sa katunayan, nakapaghanda na siya para pumunta sa Yangcheng, ngunit dahil naantala ng ilang araw ang piging ng pakikipagtipan ni Ye Wen, wala siyang naisip na dahilan. Ngayong nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan, kahit hindi magtanong si Ye Hai, siya na ang magkukusa na sabihin ito. Dahil kilala kita, inalis ni Ye Hai ang ngiti sa kanyang mukha at mariing sinabi, ikaw ay isang taong mahilig magtago ng mga bagay, at mahilig kang magdala ng lahat ng bagay ng mag-isa, ngunit may mga problema kang inilantad ngayon, at hindi ko napag-uusapan ang iyong pagkakakilanlan. Dahil lang sa ipinadala mo ang kotse at pinapunta mo si Wenwen sa trabaho mo, alam ko nang malayo ang pupuntahan mo, kung pareho lang ang biyahe mo noong nakaraan, siguradong sasabihin mo sa amin ng maaga, pero sa pagkakataong ito, hindi. Pagkatapos noon, hindi na nakapagsalita pa si Ye Hai. Mabuti, tumango si Ye Chen at sinabing, pupunta ako sa Yangcheng bukas. 5 taon na kaming hiwalay ni Yuhan, at 3 taon na ring hindi nakikita ni Mengmeng ang kanyang ina. Sa pagtatapos ng talumpati, kinakabahan siyang tumingin kay Ye Hai, Dad, hindi mo ba ako pipigilan? Epektibo ba para pigilan ko siya? Wala kaming kinabukasan at ambisyon sa buhay ng papa mo, at hindi rin naman ako masyadong umaasa sa'yo. Natahimik si Ye Hai ng ilang segundo, at biglang natawa sa sarili, pero sino ang nag-utos sa iyo na makuha ang puso ng marangal na pamilyang Misu? Siya rin ang nagpanganak sa babaeng ito na si Mengmeng. Natahimik si Ye Chen. Pumunta si Ye Hai sa cabinet at kumuha ng isang bote ng puting alak, 2 baso, at tigi-1 baso ang nilagyan niya. Parehong matanda na sina tatay at nanay mo, ang pinakamalaking pag-asa mo ay ang makapag-asawa ka ng isang ordinaryong babae at mabigyan kami ng isang malaki at matabang apo, para mamuhay ng mapayapa ang pamilya. Pagkatapos sabihin iyon, inabot niya ang 1 baso ng alak kay Ye Chen, at pagkatapos na langit-ngitan ng mag-ama ang mga baso, isinalok niya ito sa kanyang bibig at umubo. Noong una mong dinala ang babaeng ito Yuhan sa bahay, hindi namin ito matanggap ng nanay mo. Humigop si Ye Chen at tahimik na nakinig. Ang dahilan kung bakit hindi ko ito matatanggap ay dahil si Yuhan ay masyadong maganda at namumukod-tangi. Pareho naming iniisip ng nanay mo na hindi karapat-dapat sa kanya ang anak mo. Lalo na pagkatapos naming malaman ang tungkol sa pinagmulan ng pamilya ni Yuhan, mas lalo kaming nataranta ng nanay mo, dahil anak ito ng isang mayamang pamilya. Simula pagkabata, spoiled na kami, paano kami magiging mahirap? Pero, lumalabas na pareho kaming mali ng nanay mo. Mabait na bata si Yuhan. Simula nang pumasok siya sa bahay namin, wala na siyang reklamo tungkol sa magaspang na tsaa araw-araw. Kahit ang mga gawaing bahay sa bahay ay halos siya na ang gumagawa. At mabait din ang nanay mo. Uminom ulit si Ye Hai ng isa pang tasa, at medyo namula ang mukha niya, napag-usapan ko na sa nanay mo mamaya, kahit anong mangyari, hayaan mong magsama kayo ni Yuhan, kahit isuko mo pa ang dating mukha ko at pumunta sa pintuan ng bahay ni Su para magyuko. Pero para mapadali ang kasal na ito, nawala ka. Oo, nawala iyon.
Ang pagkawalang ito ay 5 taon na ang lumipas. Sa isang buwan matapos kang mawala, halos mabaliw kami ng nanay mo sa'yo. Kung hindi lang dahil sa pregnancy test ni Yuhan, halos hindi rin kami nagpakamatay ng nanay mo. Inihampas ni Yehay ang baso ng alak sa mesa, inabot ang kanyang kamay na parang sasampalin si Ye Chen, ngunit sa huli ay hindi niya ito nagawa, hindi ka mabait sa mga magulang mo. Lumuhod si Ye Chen sa lupa at walang sinabi. 1 taon matapos kang mawala, ipinanganak si Meng Meng, at wala pa ring balita tungkol sa iyo. Akala namin ng nanay mo ay patay ka na, pero si Yuhan ay laging nasa bahay ko. Hindi siya ginaising ni Yehay, at nagpatuloy, naramdaman namin ng nanay ko na hindi namin maaaring ipagpaliban ang kaligayahan ni Yuhan dahil sa iyo, kaya hinikayat namin siyang sumuko na sa iyo, ngunit matatag si Yuhan, sinasabing kahit na talagang mamatay tayo, ibibigay din niya sa atin ang katandaan at kamatayan, at iaalagaan din niya si Meng Meng. Nabigla, diretsyong sinampal ni Yehay si Ye Chen, at ang sampal ay napakabigat, hindi ka mabait dahil hindi ka namin tinuruan ng maayos, pero hindi ka karapat-dapat maging asawa, hindi mo natupad ang responsibilidad mo sa asawa at kasintahan mo, dapat talunin ang sampal na ito. Kahit na makaiwas siya ng maaga, hindi umiwas si Ye Chen, bagkus ay nagkusa siyang ilabas ang kanyang pisikal na lakas. Matapos ipanganak si Meng Meng, lalong bumigat ang pasanin ng pamilya, ang buwan ng pambili ng gatas na pulbus, mga diaper ay mahal, at saka ang batang babae na ito ay nanghihina, paminsan-minsan ay sumasakit ang ulo niya, at mahal din ang pagpunta sa ospital. Dahil dito, lumabas si Yuhan para maghanap ng trabaho bago pa man siya tuluyang ma-confine. Kinuskos ni Yehay ang kanyang mga mata at nabulunan, tiningnan namin ito ng iyong ina, nasaktan ang aking puso, at maraming beses ko siyang hinikayat, ngunit napakatigas ng kanyang ulo, hindi mo alam, talagang kinamumuhian ka namin ng aking ina noong panahong iyon, at kinamumuhian din namin ang aming sariling kawalan ng kakayahan. Noong 2 taong gulang si Meng Meng, mahusay ang naging performance ni Yuhan sa kumpanya, mataas ang performance niya, tumaas din ang sweldo niya, at gumaan ang pasanin ng pamilya niya araw-araw. Noong akala namin ng nanay mo ay maayos na ang lahat, may dumating mula sa pamilya Su, at 3 tao mula sa kabilang panig. Sa pagsasalita tungkol dito, sumilay ang takot at galit sa mukha ni Yehay, ninakaw ng kabilang panig si Meng Meng, nakaka2 taong gulang pa lamang, mula kay Yuhan, at ginamit ako, ang iyong ina, at si Meng Meng para takutin si Yuhan, sinasabing si Yuhan ay kung hindi ka babalik kasama nila, papatayin mo kami ng iyong ina, o papatayin mo pa nga si Meng Meng. Nabigla, sinampal muli ni Yehay si Ye Chen, ang sampal na ito ay naglabas ng kanyang pisikal na lakas, at tanging ang kanyang mukha lamang ang naramdaman niyang mainit. Noong pinakakailangan ka ng pamilya namin, wala ka roon, at noong pinakakailangan ka ni Yuhan, wala ka roon. Iyon ay dahil gustong kumain ng karne ng sisni ng pulaka mo at lampas ka sa iyong kakayahan. Sa wakas, umalis na rin si Yuhan kasama nila, at wala nang balita pagkatapos noon. Hindi alam ng babae kung gaano siya nagdusa. Hindi nagtagal at na-diagnose si Meng Meng na may leukemia. Sa puntong ito, tuluyang gumuho ang mood ni Yehay. Nanatiling tahimik si Ye Chen, ngunit puno ng pagkakasala ang kanyang puso, oo, hindi siya karapat-dapat maging isang anak, asawa, at maging isang ama. Gayunpaman, hindi lahat ng ito ang gusto niyang gawin. Kung hindi lang nawala ng malay si Shen Jiang ng pamilya Su, paano siya nakatawid sa mundo ng paglinang ng sarili ng hindi sinasadya, at paano siya nawala ng 5 taon? Hindi niya pinagsisihan ang pagsasama nila ni Yuhan, ang tanging kinaiinisan niya ay ang kawalan nito ng kakayahan noong mga panahong iyon, at minamaliit ang kalupitan ng pamilya Su. Kalimutan mo na, walang saysay na sabihin yan. Uminom si Yehay ng isang buong bote ng puting alak hanggang sa wala nang natira kahit isang patak, pagkatapos ay tumayo, umugoy-ugoy, inihampas ang bote ng alak sa lupa, at tumitig ng diretsyo kay Ye Chen ng may lasing na mga mata. Buong buhay ko ay nagpakatanga na ako, at tama na. Sige, kahit baliktarin mo pa ang langit, tanungin mo ako kung may hustisya pa ba sa mundong ito, maging ito man ay kapangyarihan o pabor. Iwaksi ang pangungusap na ito. Pabalik-balik siyang natamba sa kwarto, at mahinang sinabi habang naglalakad, Yuhan, kailangan mong kunin yan, para naman sa pamilya Su. Umihip ang malakas na hangin, dahilan para umangat ang mga kurtina. Malakas ang hangin, uulan na. Kasabay ng kaluskos, narinig ni Ye Chen ang tunog ng pagtulog ng kanyang ama sa kama, at ang reklamo ng kanyang ina. Itinaas ni Ye Chen ang kanyang mga mata at tumingin sa direksyon ni Yang Cheng. Yuhan, dinala ko ang anak ko para sunduin ka. Oo. Uulan na. Mas masarap pumatay kapag umuulan. Agosto. Ito ay isang panahon na puno ng tula, at ang malakas na ulan magdamag ay pumatay sa nakakapasong init sa hangin. Ang umaga ng ika-12, niyakap ni Ye Chen ang kanyang anak at sumakay sa kotse ni Lin Tai sa ilalim ng basbas ng kanyang mga magulang. Nakita niya ang kanyang ina na si Wulan na tinatakpan ang bibig nito at gustong umiyak mula sa bintana. Hindi nagsalita si Yehay, nagpatuloy lang sa paglalakad. Naninigarilyo, at ang uling ay bumuo ng mahabang bahagi. Alam nilang dalawa kung ano ang mangyayari kung sakaling umalis si Ye Chen at ang kanyang pinakamamahal na apo. Nanliit ang anak na si Meng Meng sa mga bisig ni Ye Chen. Nag-aatubiling tumingin ang batang lalaki sa kanyang mga lolo't lola, at namumula ang mga mata. Tai, bakit hindi sumama sa atin ang mga lolo't lola para hanapin si nanay?
Matutuwa si nanay na makita ang mga lolo't lola. Matanda na sina lolo at lola at hindi na makakapaglakbay ng malayo, siguradong mabait si Mengmeng. Tara na at ibalik natin si nanay para maging masunurin kina lola at lolo. Hinawakan ni Ye Chen ang ulo ng batang lalaki, tiningnan si Lin Tai, pinaandar ang sasakyan, at ang mga figure ng kanyang mga magulang ay naiwan, palayo ng palayo, hanggang sa mawala ang mga ito. Tai, Nay, pangako ko sa inyo, ibabalik ko si Yuhan ng ligtas at maayos. Inabot ni Ye Chen ang kamay at pinunasan ang mga luha sa gilid ng mga mata ng kanyang anak na babae. Sa pagkakataong ito, dahan-dahan siyang naglakad. Bukod sa kanyang mga magulang, si Lin Tai lang ang tanging nakakaalam, na siyang nagmamaneho, at kahit ang pinakamalapit na pangalawang tiyuhin, ang pamilya ni Yeming, ay hindi alam. Pagkalipas ng mahigit kalahating oras, pagdating ng sasakyan sa paliparan, lumabas si Ye Chen ng sasakyan karga ang kanyang anak na babae. Hindi siya nagdala ng anumang bagahe dahil nasa imbakan na ang lahat ng iyon. Nag-aalangan na sabi ni Lin Tai, kagalang-galang na Panginoon, bakit hindi mo nalang hayaang sumama sa iyo ang iyong mga nasasakupan? May kakilala ako roon. Hindi na kailangan. Manatili ka muna sa Tianan, tapusin mo ang gawaing ibinigay ko sa iyo noon, at alagaan mo ang mga magulang ko, pati na rin ang mga kasama ko. Pagdating ng panahon, maaari ka nang bumalik. Umiling si Marvin Ye, at pagkatapos sabihin ito, pumasok si Marvin Ye sa pasukan ng paliparan karga ang kanyang anak na babae. Kung tungkol naman sa ninuno ni Huang Quan, siya ay ipinadala. Habang nakatingin sa kanyang papa Atris na likuran, namangha si Lin Tai, huminga ng malalim, at sinabi ng pasalita, ang tunay na dragon ay papasok sa dagat, Yang Cheng, ang langit ay mababaligtad. Tuldok tuldok tuldok. Nang sabay-sabay, ang mundo ng martial arts, na ilang araw ng tahimik, ay kumukulo na naman, ibig sabihin, nagbago na naman ang heavenly ranking, at ito ang unang pagkakataon na inanunsyo sa mundo ang top 10 nanograms heavenly ranking. Noon pa man ay binibilang na ng Tianbang ang nangungunang 50 na dalubhasa sa kapangyarihang pang-combat sa China. Noong mga nakaraang taon, ang nangungunang 40 lamang ang inanunsyo, na siyang nagpa-curious sa lahat tungkol sa nangungunang 10 ito. Ngayong nailabas na ito sa wakas, bakit hindi pa natin sila pasayahin? Ito ay matatagpuan sa isang manor sa lungsod ng Jinling. Dalawang matandang lalaki na nasa edad 50 at 60 ang naglalaro ng chess sa looban. Lolo, lolo, sa sandaling ito, isang masayang tunog ang nagmula sa bahay, kasunod ang sunod-sunod na nagmamadaling yabag. May nakita akong isang napakagandang babae na nakasuot ng pink na tuwalya na tumatakbo palabas ng bahay habang nakatsinelas. Puno ng pananibik ang mukha ng babae, at habang tumatakbo siya, ang babaeng mayabang sa kanyang dibdib ay umuugoy pataas at pababa. Sumulyap si Yu Jiushang sa kanya, dali-daling iniwas ang mukha, kinindatan ang mga labi at sinabing, sabi ko Susu, pwede ka bang maging mas maingat sa iyong mga damit? Nakatingin si Lolo Shen. Narinig, na mula ang isa pang matandang lalaki, biglang umubo, at dali-daling lumingon. Biglang tumugon si Yu Suso, na mula ang kanyang magandang mukha, at nil-ero ang kanyang dila, hindi, Lolo, ang listahan ng rango ang na-refresh. Ni-refresh ang listahan taon-taon, normal lang yan, pati na rin ang paglabas ng hindi nagpapalit ng damit. Galit na sabi ni Yu Jiushang. Napapadyak si Yu Suso at dali-daling idinagdag, hindi, sa pagkakataong ito, ang nangungunang 10 nasa listahan ay binago. Ano, na-refresh na ba ang top 10? Sa sandaling lumabas ang salitang ito. Bakas sa mga mukha ni Yu Jiushang at ng matandang lalaking may apelyidong Shen ang gulat, at pagkatapos maglaro ng chess, nagmamadali silang pumasok sa silid, binuksan ang computer, at nag-login sa forum ng mundo ng martial arts, mas nasasabik pa kaysa kay Yu Suso. Ang nangungunang 10 ng Wagwo Heavenly Ranking. 5 gininto ang matengkad na titik ang lumitaw sa paningin ng ilang tao, pinigilan ni Yu Jiushang ang pagtibok ng kanyang puso at tumingin sa ibaba. Bulang, 10 sa Wagwo Heavenly List Mo Wenjian, mula sa Luoyang, edad, 40 taong gulang, kaharian, mid-innate, kilala bilang isa sa mga espada sa silangan, kanluran, timog, kabaliwan sa timog, at hilaga, at magaling siya sa kendo. Ang pangangalap ng chi gamit ang isang kamay at pagiging espada ay napakahusay, at kaya pa niyang kontrolin ang espada para mapatay ang ulo ng isang tao kahit 100 hakbang lang ang layo. Ang pinakamalakas sa lahat. Nang makita ito, nanlaki ang magagandang mata ni Yu Suso at nagtanong ng may pagtataka, Lolo, napakalakas ba talaga ng espadang ito ni Mo Wen? Kaya ba nitong lumipad palabas para patulugin ang ulo ng isang tao mula sa 100 hakbang ang layo? Mabuti, tumango si Yu Jio at sandaling naalala, iba ang taong ito kay Yuan Bupu at sa iba pa, napaka-misteryoso. Nakita ko siya minsan sa Luoyang sa loob ng 20 taon, at nararamdaman ko siya sa layong 10 metro. Ang espadang nakatutok sa kanyang katawan ay parang tinak sa likod. Lolo, isa ka bang martial arts master 20 taon na ang nakalilipas, at ang chi niya ay kayang makaapekto sa iyo kahit 10 metro ang layo? Nabigla si Yu Suso. Bam-antong hininga ang matandang lalaking may apelyidong Shen sa gilid at sinabing, hay nako, iba ang isang grandmaster sa isang grandmaster, halimbawa, ang isang tulad ni Mo Wenjian ay may malakas na enerhiya, at ang kanyang enerhiya ay mas mar-angle, isang medyo mahinang grandmaster ang nasa kanya. Sa harap niya, mawawala ang kanyang fighting spirit kapag nakita niya ito.
Diyos ko, napakalakas ni Mo Wenjian kaya pang 10 ranggo lang siya. Hindi ko maisip kung gaano katikot ang mga unang ilan, nauutal na sabi ni Yususo. Maraming tao ang patuloy na nakatingin sa ibaba. Bulang, siyam sa Wagwo Heavenly List Weiwuya, edad, 38, kaharian, Midsiantian. Bulang, 8 sa Wagwo Heavenly List Yan Nanfei, edad, 39 na taong gulang, kaharian, gitnang kapanganakan. Bulang, 7 sa Wagwo Heavenly List Li Yunxiao, edad, 41 taong gulang, kaharian, late congenital. Bulang, 6 sa listahan ng Wagwo Heavenly Rank ang Hanjono, edad, 45 taong gulang, kaharian, late congenital, 20 taon na ang nakalilipas, lumaban siya ng mag-isa sa 3 dakilang Panginoon, at sa huli 2 ang namatay at 1 ang nasugatan. Nang makita ito, medyo nalungkot ang mukha ni Yu Jiushang, na para bang may naalala siyang malungkot na bagay. Ganoon nga, malubha akong nasugatan sa labanang iyon, at ang aking cultivation ay umatras, at hindi na ako magiging isang master. Dahil doon, mukhang nalulungkot si Yu Jiushang. Namumula ang mga mata ni Yususo, at dali-dali siyang umaliw. Sige, lolo, hayaan mo na siyang kalimutan ang nakaraan. Oo, ipagpatuloy natin ang panunood. Ngumiti ang matandang lalaking may apelyidong Shen. Bulang, 5 sa Wagwo Heaven List Su Chongming, edad, 42 taong gulang, kaharian, late congenital. Bulang, 4 sa Wagwo Heavenly List Pang Yuan Qing, edad, 36 na taong gulang, kaharian, late congenital. Bulang, 3 sa Wagwo Heavenly List Qin Xiaotian, edad, 34 na taong gulang, kaharian, late congenital, bodyguard ng Zhongnanhai, at may palayaw na baliw. Lumaki siya sa Shaolin simula pagkabata, at sinamba ang mandirigmang Shaolin na si Shi Wash bilang kanyang guro. Siya ay tapat at may katapatan sa hitsura, at nagsanay ng buong husay at husay. Siya ay sinanay ng gusto sa isang kamisete na bakal, at hindi siya tinatablan ng mga espada at baril. Marami na siyang napatay na mga dalubhasa sa martial arts sa ibang bansa ng mag-isa. Bulang, 2 sa Wagwo Heavenly List Yang Junlin, edad, 48 taong gulang, kaharian, hindi kilala, kilala bilang unang tao sa Wagwo Military Region, isang alamat sa mundo ng militar, ang Wagwo God of War, sa edad na 30 ay ang likas na rurok, na lumalaganap sa bansa. Ang bayani ng mundo, nang walang kahit isang pagkatalo, ay nang-aapi sa ibang bansa, hindi bumaril ng halos 20 taon, at tila naabot na niya ang hangganan na higit pa sa likas. Sina Yu Jiushang at ang matandang lalaking may apelyidong Shen ay sunod-sunod na huminga ng malamig na hangin, ang kanilang mga ekspresyon ay labis na natakot, Wagwo God of War. Masyadong mabigat ang bigat sa likod ng mga salitang ito. Bagamat inaangkin nilang sila ang mga tao sa sinaunang mundo ng martial arts, hindi pa sila nakakakilala ng ganito kataas na numero 1 tao sa Wagwo. Ipinapakita nito kung gaano kalalim ang mundo ng martial arts. Si Yususo, na nasa gilid, ay hindi masyadong nag-isip, at biglang sumigaw, Lolo, tingnan mo muna. Mabilis itong tiningnan ni Yu Jiushang, at biglang tumaas ng malakas ang kanyang mga kilay. Bilang 1 sa Wagwo Heavenly List Yanankang, edad, 30 taong gulang, realm, hindi kilala, ipinanganak sa Tianan, at ang kanyang cultivation base ay hindi maintindihan. Ang taong ito ay nawawala sa loob ng 5 taon ng walang dahilan. Bago ito, ang taong ito ang pang-11 sa Heavenly Rankang List. Pinugutan niya ng ulo si Yuan Bupu sa Ilog Polan, at pagkatapos ay hinamon ang 3 dakilang guro sa Jade Dragon Snow Mountain. Si Liu Ziju, at pinugutan ng ulo ang isa pang guro sa martial arts sa ibang bansa sa katubigan ng ating bansa. Ang taong ito ay pinaghihinalaang isang master ng cultivation, isang master ng martial arts, isang tugatog ng innate, at hindi pa siya nabigo simula nang gumawa siya ng isang galaw. Bukod pa rito, bawat bala ay pinupugutan ng ulo, at walang buhay. Pinaghihinalaang hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas, ang una sa innate realm, ang unang master. 3 magkakasunod na unang pwesto, si Yu Jiushang at ang iba pa ay nagulat na parang takot na takot, at hindi sila nakapagsalita ng matagal. Tuldok. Yenankang, number 1 sa Wagwo Heavenly Rankang. Sa araw na ito, kumukulo ang mundo ng Wagwo martial arts, at lahat sila ay nagulat sa ranggong ito. Matapos kumalma, naging komplikado ang mood ng lahat. Ito ay panahon ng mga bayani gaya ni Qin Xiaotian, Pang Yuan Qing, Han Zuho, Li Yunxiao, Yan Nanfei, Wei Wuya, Mo Wenjian, at Yang Junlin. Ang mga bayani ay nakikipaglaban para sa hegemonya, at ang kagandahan ay parang jade. Sa harap ng maraming talento, kaya ba niya, si Yenankang, na lumikha ng mas malalaking kaluwalhatian at malampasan ang mga bayani. Sakay ng eroplano papuntang Yangcheng. Nakaupo si Ye Chen sa upuang malapit sa pasilyo, hawak ang kanyang cellphone at tahimik na nanunood, paminsan-minsan ay nagpapakita ng mga iniisip ang kanyang mukha. Ang batang si Mengmeng ay naupo sa gilid at nakatulog habang ang ulo ay nakasandal sa hita ni Ye Chen. Bago lumabas, ang maliit na lalaki ay labis na nag-aatubili na humiwalay sa kanyang mga lolo't lola, at ang kanyang mga mata ay namumula sa luha, ngunit sa sandaling sumakay siya sa eroplano, ang buong tao ay nasa sabik. Bukod sa ugali ng bata at sa unang beses na lumipad, kinukulit din ng batang lalaki si Ye Chen na magtanong, tulad ng kung bakit nakakalipad ang eroplano, babagsak ba ito, at iba pang mga kalokohan.
Matagal na naghintay si Ye Chen bago siya tumigil. May 8 pangunahing pamilya sa Yangcheng, ang pamilyang Su, ang pamilyang Qin, ang pamilyang Zhu, ang pamilyang Li, ang pamilyang Yan, ang pamilyang Han, ang pamilyang Pang, ang pamilyang Wei. Matapos matuno ang impormasyong ibinigay ni Lin Tai, ibinaba ni Ye Chen ang telepono at hindi napigil ang sumimangot. Hindi niya masyadong binigyang pansin ang ibang pamilya, ngunit ang pamilya Su ay nag-focus dito ng ilang sandali. Ang pangkalahatang impormasyong nakuha ay ang matandang lalaki ng pamilyang Su ay isang matandang lalaki mula sa dating mundo. Siya ay may 2 anak na lalaki at 1 anak na babae, ang panganay na anak na si Su Changlin, ang pangalawang anak na si Su Chongming, at ang bunsong anak na babae na si Su Ting. Kabilang sa kanila, si Su Changlin ang biolohikal na ama ni Su Yuhan at Su Yuwei, ngunit namatay dahil sa sakit noong mga unang taon, habang si Su Chongming naman ang ama ni Su Qilin at Su Tao, na kasalukuyang nasa hukbo, habang si Su Ting ay nasa ibang bansa. Wala akong pakialam kung gaano kalaki ang pamilya Sumu, sa harap ng lubos na kapangyarihan, lahat sila ay mahina. Ang pagpunta sa Yangcheng ng maaga sa pagkakataong ito, ang pagsira sa pamilyang Su ay isa lamang sa mga iyon. Ang unang gawain ay hanapin si Yuhan at iuwi siya. Bahagyang naniningkit si Ye Chen, at naisip sa sarili, at ang lalaking sumubok na gumawa ng ideya ni Yuhan, wala akong pakialam kung sino ka, mula sa sandaling magkaroon ka ng ideya tungkol kay Yuhan, patay ka na. Nang maisip niyang malapit na silang magkita muli ni Su Yuhan, gaano man siya kakalma, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pananabik. Sa sandaling ito, isang malumanay at mahinang boses ang narinig. Itinaas ni Ye Chen ang kanyang mga mata at tumingin sa direksyon, para lamang makita ang isang babaeng mukhang malamig na nakaupo sa upuang katapat niya. Ang babae ay mga 23 o 4 na taong gulang, nakadamit ng maayos, may mukhang buto ng melon, si Liu Yumi, at mahabang buhok na medyo kulot. Tinatakpan lang niya ang ibabang bahagi ng kanyang tiyan gamit ang kanyang mga kamay sa oras na ito, ngunit ang kanyang mga kurbadong kilay ay nakakunot na parang karakter ng Sichuan, na may bakas ng pagkabalisa sa kanyang mukha. Pero walang tao sa tabi niya. Sinulyapan ito ni Ye Chen at binawi ang kanyang mga mata, ipinikit ang kanyang mga mata upang magpahinga ng mapayapa, ngunit hindi nagtagal ay naramdaman niya ang paghawak sa kanyang braso. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita ang babaeng nakaupo sa tapat niya, hawak ang kanyang kamay na may maputlang mukha, ang mukha nito ay puno ng pawis, at ang pawis ay sumabay sa bango ng kanyang katawan sa hangin. Sa loob ng ilang sandali, medyo nakaginhawa ito. Sir, tulungan niyo po ako, hindi po ako komportable. Humajijek ng mahina ang babae. Tulong. Kumunot ang noo ni Ye Chen at tumanggi, ngunit hindi niya namamalayang minanipila nito ang kanyang kamalayan upang tumagos sa katawan niya, at agad na natuklasan ang problema sa kanya. Dysmenorrhea iyon. Sa oras na ito, namutla ang mukha ng babae sa sakit, at ang kanyang noo ay natatakpan ng pawis, at tinitingnan niya ang kanyang sarili ng may mukha na puno ng panalangin, pakiusap, tawagin mo ako para. Umiling si Ye Chen at hinawakan ang kamay niya. Ikaw, anong gusto mong gawin? Gusto ko lang tawagin mo ang flight attendant para sa akin, ikaw, huwag kang magulo. Dahil sa biglaang pag-uugali ni Ye Chen, nagulat at namutla ang babae, at gusto niyang magpumiglas, ngunit hindi niya magawang maglakas loob. Nang sisigaw na sana siya ng malaswang pag-atake, biglang tumigil ang kanyang mahinahong boses, at tumingin siya kay Ye Chen nang hindi makapaniwala. Dahil napansin niyang may init na damaloy mula sa kamay ni Ye Chen na nakahawak sa kanya. Ang init na ito ay damaloy sa kanyang katawan, at ang dysmenorrhea na nagtutulak sa kanya hanggang sa mamatay ngayon ay ayos lang. Isang panahon, tiningnan niya ang kanyang magagandang mata nang may kislap ng gulat. Lumalabas na ayaw akong pagsamantalahan ng Meniokis na ito, kundi gusto niya akong tretuhin. At ang teknik niya ay kamangha-mangha, isang beses lang niya ako nahawakan, at wala akong naramdamang sakit. Pagkatapos mag-react, agad siyang nahihiyang nagsalita, Ginoong ito, pasensya na talaga ngayon lang, salamat, nga pala, ano nga pala ang pangalan mo? Huwag mo na akong guluhin pa. Marahang binawi ni Ye Chen ang kanyang kamay, nagpumilit, at muling pumikit, nilutis niya lang ang bar sa regla sa katawan ng babae sa pamamagitan ng kanyang aura. Sandali na ikinagulat ng babae ang mga sinabi niya. Anong ibig mong sabihin na tigilan mo na ang pang-aabala sa'yo? Parang nakakainis ang mga tao. Nakayuko ang kanyang bibig, at medyo nagalit lang siya ng kaunti sa kanyang puso. Naniniwala si Shi Yanning na maganda ang kanyang itsura at pangangatawan. Gayunpaman, ngayon, hindi ito nagustuhan. Habang iniisip ito, galit na iniwas ni Yanning ang kanyang ulo, habang nakaramdam ng matinding kalungkutan mag-isa. Hindi alam ni Ye Chen kung ano ang iniisip niya, at kahit alam niya, wala siyang pakialam, pero hindi nagtagal at muling narinig niya ang mahinang humuhuni ni Yanning sa kanyang tainga. Isang kislap ng pagkainip ang sumili sa mukha ni Ye Chen, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, muling nakita niya ang isang masakit na ekspresyon sa kanyang mukha. Namula ang magandang mukha ni Yanning, at nag-alangan siya, pwede niyo ba akong hawakan ulit, mga kasama? Hindi na naman ako komportable. Sa sandaling lumabas ang salitang ito. Isang tiyuhin na nakaupo sa likod ni Ye Chen at nagbabasa ng dyaryo ang muntik ng matamba sa lupa matapos marinig ito. Hoy, mga kabataan ngayon. Kahit sa paningin ng publiko. Paulit-ulit na nagpalipat-lipat ang tiyuhin sa kanilang dalawa ng may kakaibang pagtingin, umiling, kinuha ang dyaryo at binasa itong muli.
Pakiusap, sa huling beses na. Namula ang mukha ni Yan Ning, sabik na siyang makahanap ng butas para makapasok. Ewan ko ba, akala ko ganoong klaseng tao siya. Pero masakit talaga ang dysmenorrhea. Kumunot ang noo ni Ye Chen, minanipyala ang kanyang kamalayan para suriin muli ang katawan nito, at hindi mapigil ang sumangot, kumain ka na ba ng kahit ano? Tulad ng mga positibong halamang gamot o kung ano paman. Ang lalaki ay Yang, ang babae ay Yin. Gayunpaman, natuklasan niya na ang anak na babae ng kabilang panig ay may labis na Yang sa kanyang katawan, at sa ilalim ng kawalan ng balanse ng Yin at Yang, ang Qi at dugo ay malakas, kaya ang daloy ng regla ay medyo malaki. Ano ang mga positibong halamang gamot? Medyo naguluhan si Yan Ning, namutla ang kanyang magandang mukha, at sinabi niya ng may kaunting takot, ako. Mayroon pa rin ba akong malubhang sakit? Tinatimad si Ye Chen na magpaliwanag sa kanya, nang iabot niya ang kanyang kamay para tulungan itong tanggalin ng tuluyan, isang kakaibang tunog ng Yin at Yang ang nagmula sa kanyang tainga. Kung gayon, sino ang gagamutin mo ang sakit? Maaari kayang gusto mong samantalahin ang pagkakataon na kumain ng tokwa. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, nakita ni Ye Chen ang isang binata na nakaupo sa unang hanay ni Yaneng at nakatingin sa kanya. Puno ng pandidiri at paghamak ang mukha ng binata. Ngayon lang niya nakita ng malinaw ang proseso ng paggamot ni Ye Chen sa sakit ni Yan Ning, at nakaramdam siya ng matinding paghamak sa kanyang puso. Sa kanyang palagay, hinawakan lang ni Ye Chen ang kamay ni Yan Ning. Kung magagamot man ito, kalokohan lang iyon. Hindi siya pinansin ni Ye Chen, at itinuon ang tingin kay Yan Ning, iunat mo ang kamay mo. Hindi niya alam na ang kanyang kapabayaan ay may kasalanan sa paningin ng binata, at ang binata ay lalong naging makapangyarihan. Tumingin siya kay Yan Ning at sinabing, ang gandang ito, huwag mo siyang pakinggan, sinusubukan kanyang samantalahin. Sa pagtatapos ng pangungusap, huminto siya at sinabing, matagal nang nag-aaral ng medisina ang pamilya ko. Kung hindi mo mamasamain, pwede mo akong hayaang makita ito para sa iyo. Mas mabuti na ito kaysa sa ibang mga taong may lihim na motibo. Habang pinag-uusapan ito, isang ekspresyon ng pagmamalaki ang sumilay sa kanyang mukha. Sa kanyang palagay, hanggat naririnig niya ang tungkol sa kanyang doktor, malamang ay sasang-ayon si Yan Ning. Hindi, hahayaan ko siyang ipakita sa akin kung saan ka magiging kalmado. Gayunpaman, naiinip na kinurbo ni Yan Ning ang kanyang mga labi, bumaba mula sa kanyang upuan at naglakad papunta sa tabi ni Ye Chen, inabot ang braso nito at walang tigil na inalog ito, Sir, hawakan mo lang ulit ako, pangako, ililibre kita ng hapunan mamaya. Biglang tumigas ang ngiti sa labi ng binata. Agad na nagdulot ng marahas na reaksyon sa loob ng kabin ang kanyang mga salita, at maraming tao ang may lantad na selos at inggit sa kanilang mga mukha. Nang makita ang gulat ng mga mata ng lahat, ang magandang mukha ni Yan Ning ay namula sa isang kislap. Lihim na nagngingit-ngit ang binata at malamig na ngumiti, may mga taong talagang walang hiya, nandadaya at sinasamantala ang ibang mga babae. Sabi mo kinidnap ako, walang ekspresyong tiningnan siya ni Ye Chen. Oo, iyon nga ang sinabi ko. Kung magaling ka talaga sa medisina, ano ang problema ko? Lumapit ang binata at iniunat ang kanyang palad, nagpas siyang batasin ang maskara ni Ye Chen. Nang mapansin na nagsisimula ng maglaban ang dalawa, biglang nanood ang mga tao sa kabin ng may malamig na tingin, at mas marami sa mga iniisip nila ay kapareho ng sa mga binata. Malinaw na hindi rin sila naniniwala na magaling si Ye Chen sa medisina. Tutal, sinong doktor naman ang magiging malabo ang pananaw sa paggamot ng isang sakit? Nakakaantig at nakakaakit itong kainin. Sumulyap lang si Ye Chen sa kanya, saka umiling at sinabing, may malubhang sakit ka na, at malapit ka ng mamatay. Sa halip na mapahiya rito, mas mabuting bumalik ng maaga para maghanda para sa libing. Kasunod ng boses ni Ye Chen ay ang pagbagsak nito. Galit na galit ang binata noong una, pagkatapos ay ngumisi siya at sinabing, may sakit akong malubha, hindi ba malayo sa kamatayan? Biro lang yun. Dapat sa loob ng maraming henerasyon ay nag-practice na ng medisina ang pamilya mo, di ba? Tanong ni Ye Chen, kahit na maayos ang paningin mo, sasabihin ko sa iyo ang totoo, galing ako sa pamilyang Zhang sa katimugang Anhui. Buong pagmamalaking itinaas ng binata ang kanyang ulo, hinuhukay ang kayamanan ng kanyang pamilya na parang nagyayabang. Sa sandaling lumabas ang mga salita, agad na nagkaroon ng malaking ingay sa loob ng cabin, maging si Yaneng ay hindi naiiba. May isang taong nagulat at nagsabi, ang pamilyang Zhang sa katimugang Anhui. Iyan ba ang pamilyang Zhang na kilala bilang pamilya ng martial arts? Hindi naman masama, ngumiti ng may pagmamalaki ang binata. Natigilan ang isang matandang lalaki, narinig ko ang mga tao na nagsasabing ang pamilyang Zhang ay libu-libong taon nang nasa negosyo, lalo na ang kasalukuyang matandang lalaki ng pamilyang Zhang ay itinuturing na isang karapat-dapat na master ng medisina sa Wagwo. Ang nakababatang kapatid na lalaki sa harap ko ay miyembro ng pamilyang Zhang. Saan kaya ito mapupunta? Panipi tuldok panipi. Nang marinig ang talakayan ng lahat, lalong naging mapagmataas ang mukha ng binata, at muling tumingin kay Ye Chen na may ekspresyon ng isang panalo. Tila hindi narinig ni Ye Chen ang mga boses ng karamihan, at tiningnan ang binata na malayang nagsasalita, kung gayon, maipapaliwanag ko, naaamoy ko ang libu-libong uri ng gamot mula sa iyo, malamang ay gumamit ka na ng mga gamot mula pa noong bata ka pa, at ibinalik mo ang mga ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng sarili mong gamot para pakinisin ang iyong katawan.
Titango na sana ang binata nang marinig niya si Marvin Ye na nagsabi, mabuti naman ito, pero sayang naman at hindi ka magaling sa medisina, at hindi mo lubos na kontrolado ang kombinasyon ng mga gamot. Ang paghahalo ng libu-libong gamot ay humahantong sa toxicity. Masisiguro ko na mayroong hindi bababa sa 100 uri ng lason sa iyong katawan ngayon, at ang mga lason ay tumagos na panganang malalim sa iyong mga panloob na organo at utak ng buto. Habang pinag-uusapan ito, bahagyang ngumiti si Ye Chen, kaya ko sinabing ikaw ay may malubhang sakit at hindi malayo sa kamatayan, at ako lang ang makakagamot nito, kahit ang matandang lalaki mumula sa pamilyang Zhang. Ang lahat ng ito ay nakita sa pamamagitan ng kanyang banal na pandama. Galit na tumawa ang binata, namumula ang mukha sa galit, kung ikaw ang nagsabi, hanggang kailan ako mabubuhay. 7 hakbang. Umiling si Ye Chen at sinabing, sa oras na ito, ang galit mo ay nagdulot ng pag-agos ng enerhiya at dugo, na siyang nagpabilis sa pagkalat ng lason. Kung gagawa ka pa ng 7 hakbang, masisiguro kong tiyak na mamamatay ka. Wow! Habang binibigkas niya ang mga salita, nagkaroon ng ingay sa buong kubo. Ito ang unang pagkakataon na may narinig silang nagsasabi na ang isang tao ay mamamatay sa loob ng 7 hakbang, lalo na ang isang tao, kahit ang mga kagamitang medikal na may napakataas na sensitibidad ay hindi kayang humusga, tama ba? Hindi napigilan ng lahat ang umiling. Sa tingin ko ay nagpapalabi si Ye Chen. Maging si Yan Ning, na nakatayo sa tabi ni Ye Chen, ay palihim na hinayla ang damit niya, sinenyasan itong huwag magsalita ng kalokohan. Gayunpaman, nanatiling hindi natinag si Ye Chen. Sabi mo talaga mamamatay ako sa loob ng 7 hakbang. Parang may narinig na kakaiba, huminga ng malalim ang binata at sinabing, sige, ipapakita ko sa iyo ang 7 baitang ngayon. Kung ayos lang ako pagkatapos ng 7 baitang, huwag mo akong sisihin sa pagpapatalsak sa akin mula sa eroplano. Pagkatapos mag-iwan ng isang salita, agad niyang itinaas ang kanyang kaliwang paa at humakbang, magbantay ka para sa akin, ito ang unang hakbang, at may 6 na hakbang na natitira. Lumingon siya at ngumisi kay Marvin Ye, at pagkatapos ay humakbang pa, 2 hakbang, 3 hakbang hanggang 6 na hakbang, 1 hakbang pa lang, inaabangan ko na kung ano ang magiging ekspresyon mo mamaya. Bahagyang umiling si Ye Chen, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taong sabik ng mamatay, ngunit ang ganitong uri ng kalokohan ay hindi karapat-dapat sa kanyang simpatiya. Maraming tao ang natuwa at tumingin kay Ye Chen. Pang-aliw ni Yan Ning, huwag kang matakot, hindi ka niya iiwan, kung hindi ay pipilitin ko siyang umalis ng tuluyan. Humajijek ang binata, itinaas ang kanyang paa, at humakbang palabas patungo sa ika-7 baitang. Pagkataas pa lang ng kanyang paa, biglang nawala ang ngiti sa mukha ng binata. Susunod na sandali, naramdaman na lang niya ang biglang panginginig ng hininga niya, at pagkatapos ay parang kutsilyo ang naramdaman ng puso niya, parang sumabog ang puso niya. Wow! Bigla siyang tumalsik ng itim na dugo, at ang paa na lumabas ay nagpumilit na huminto sa ere, hindi nangangahas na mahulog. Napaatras siyang tumingin kay Ye Chen, at nagmakaawa sa napakapaos na boses, iligtas mo ako, tulungan mo ako. Sa oras na ito, ang kanyang puso ay ganap na nababalot ng takot, at naramdaman niya ang hininga ng kamatayan sa unang pagkakataon. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng lahat ang mapasigaw ng hindi namamalayan, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Talagang sinagot nito ang mga sinabi ni Ye Chen. Kamatayan sa loob ng 7 hakbang. Nanlaki ang magagandang mata ni Yan Ning, at hindi makapaniwalang tumingin kay Ye Chen, talagang kamangha-mangha. Iligtas mo ako, pakiusap. Pakiramdam ng binata ay lumalala ang sitwasyon sa kanyang katawan, at maging ang kanyang boses ay nabulunan sa takot. Mula pa sa simula, nang makita mo ang dilag na ito na papalapit sa akin, nainggit ka na, gusto mo akong sampelan sa mukha, at gusto mo akong apakan para makuha ang atensyon ng dilag, napakabaliw ng ganyang pag-uugali. Ngumisi si Ye Chen at itinuro si Yan Ning sa tabi niya, ipinapaalala ko sa iyo na nauubusan na ng oras, akala mo sinusubukan kitang pukawin, at iginigiit mo ang kabaligtaran, napakatanga mo, isang tanga na tulad mo, at isa pa, tanga, bakit kita ililigtas? Kung gusto mong mamatay, umalis ka, huwag mong harangan ang mga mata ko. Pagkatapos sabihin ito, ipinikit ni Ye Chen ang kanyang mga mata at tumigil sa pakikipag-usap sa lahat, at ang iba ay nagmadaling tawagin ng stewardess. Nang makitang hindi pa rin natinag si Ye Chen, hindi napigilan ng isang tao sa tabi niya ang magsabi, kapatid, marami ka pang dapat iligtas sa kanya, kung may mamatay, mag-emergency landing ang eroplano, at lahat tayo ay iimbestigahan ng mga pulis. Oo, iligtas mo lang siya, buhay yan. Hindi na nakayanan ni Yan Ning. Saka lamang nagmulat si Ye Chen ng mga mata, at walang pakialam na sumulyap sa binata, gusto mo bang iligtas kita? Iligtas mo ako, ayoko pang mamatay. Hirap na tumango ang binata, nangangitim ang mukha niya pagkalipas ng kalahating taon, halatang bumuhos ang nakal-alasong gas sa mukha niya, at kapag bumuhos ito sa utak niya, tiyak na mamamatay siya. Lumuhod ka, sabi ni Ye Chen ng walang ekspresyon, kung matatalo ka, kailangan mong tumayo ng nakayuko. Ang mga tao ay laging kailangang magbayad para sa kanilang katangahan. Ikaw, nagbago ang kutis ng binata, ngunit sa huli ay tinalo ng buhay ang kanyang dignidad. Sa tulong ng ilang kalalakihan, kinaladkad siya gamit ang isang binti at lumuhod sa harap ni Ye Chen gamit ang isang tuhod. Opo, pasensya na po, hindi ko po kasi kilala ang bundok Thai.
Sabi ng binata na namumula ang mukha. Tinaas ni Ye Chen ang kanyang mga kilay, at tahimik pa ring umupo, pagkatapos ay pinitik niya ang binata gamit ang isang daliri, at isang binhi ng espiritual na enerhiya ang agad na lumipad sa katawan ng binata. Susunod na sandali, sa ilalim ng hindi maisip na mga titig ng lahat, mabilis na nawala ang lason sa mukha ng binata, at ang kanyang kutis ay naging mas maayos pagkaraan ng ilang sandali. Ngayon, lahat ay nakumbinsi na kay Ye Chen. Eksperto. Nagpapasalamat ang binata, salamat sa nakapagliligtas buhay na biyaya ng henyong doktor. Ako, si Zhang Zijian, ay lubos na nagpapasalamat. Kung ang henyong doktor ay pupunta sa katimugang Anhui sa hinaharap, dapat siyang pumunta sa bahay ni Zhang bilang panauhin. Talagang kumbinsido siya. Isa talagang eksperto sa medisina itong taong nasa harap ko, lalo na yung one-handed operation dati, kahit ang mga pambansang manlalaro ng pamilya Zhang nila ay hindi kayang gawin iyon. Umalis ka sa malayo, sinabi ni Ye Chen nang hindi itinataas ang kanyang ulo, ang dahilan kung bakit kita iniligtas ay hindi dahil sa nakiramay ako sa iyo, kundi dahil ayaw kong maantala ang aking paglalakbay dahil sa iyong pagkamatay. Napangiti ng mapait si Zhang Zijian, at dali-daling umupo muli sa kanyang upuan ng tapat, hindi nang ahas na magreklamo. Si Yan Ning sa gilid ay tumingin kay Ye Chen nang may pagtataka, at mahinang sinabi, sige, hawakan mo ulit ako. Tuldok. Nang magmadaling lumapit ang doktor, nalaman niyang walang nangyari. Pagkalipas ng mahigit isang oras, lumapag ang eroplano sa Yangcheng Zizhou Airport. Sinundo ni Ye Chen ang kanyang anak na babae at bumaba ng eroplano. Nang paalis na sana siya ng istasyon, pinigilan siya ni Yan Ning. Hoy, magaling na doktor, mag-iwan po kayo ng mensahe sa WeChat, para ma-contact namin kayo mamaya. Pasensya na, wala akong WeChat. Kung gayon dapat ay mayroon kang numero ng telepono, hindi ba? Galit na tanong ni Yan Ning at nag-aatubiling. Pasensya na, hindi. Pagkatapos sabihin ito, lumabas si Ye Chen. Sa sobrang galit ni Yan Ning ay napadyak siya at pinagalitan si Ye Chen na parang gago, hindi talaga maintindihan. Tuldok. Niyakap ni Mengmeng ang leeg ni Ye Chen, tiningnan ang buong paliparan ng may pagtataka, at sinabi sa parang batang boses, Tay, nagugutom na po ako. Sige, isasama ka ni tatay para kumain ng masasarap na pagkain. Ngumiti si Ye Chen, at nang papunta na sana siya sa isang kalapit na restoran pagkatapos lumabas ng paliparan, dalawang binata ang lumapit sa kanya, na may malakas na aura ng militar sa kanila. Kumunot ang noo ni Ye Chen. Tinanggal ng isang binata sa unahan ang salaming pang-araw sa kanyang mukha, Mr. Ye, gusto ka pong makita ng aming amo. Bahagyang dumilim ang mukha ni Ye Chen, pasensya na, hindi ako libre, gusto akong makita ng boss mo, hayaan mo siyang pumunta rito ng personal, at pakiusap, lumayo ka sa daan, huwag mo akong harangan. Kung tungkol ito sa pamilya Su, bakit hindi ka pumunta? Magaan na sabi ng binata. At noon, Yang Cheng Dongcheng. Isang napakasimpleng BMW ang dahan-daang pumasok sa isang retro courtyard, at walang nang ahas na tingnan kung saan ito dumaan. Lumabas si Ye Chen ng kotse karga ang kanyang anak na babae, at itinaas ng binata ang kanyang kamay patungo sa patio, Mr. Ye, nandoon po sa loob ang aming amo, pakiusap. Niyakap ni Ye Chen ang kanyang anak at pumasok ng walang imek, at isinara ang pinto. Napakasimple lang ng dekorasyon sa loob ng bahay, pero maraming brush calligraphy sa dingding, lalo na ang isang copybook na may nakasulat na, If you violate China, you will punish even if you are far away. Ang panulat ay masigla at malakas, at ito ay partikular na kapansin-pansin. Sa oras na ito, isang matandang lalaking katamtaman ng taas, mga 60 taong gulang, na nakasuot ng tunic suit na chino, ang lumabas mula sa cubicle. Bagamat hindi kaakit-akit ang matandang lalaki, ang kanyang mga mata ay napakatalas, na parabang nakikita niya ang mundo sa isang sulyap. Higit sa lahat, nagpapakita siya ng pakiramdam ng katwiran anumang oras. At sa likod ng matandang lalaki ay isang binata na nakasuot. Ang binata ay may crew cut, simple at tapat na anyo, makakapal na kilay at malalaki ang mga mata. Siya ay mga 30 taong gulang, at paminsan-minsan ay tumitingin kay Ye Chen na may bahid ng intensyong makipaglaban. Ang matandang lalaking nakasuot ng tunic suit ay nakabalot sa mga dahon ng tabako, magiliw na tumingin kay Ye Chen at nagsabi, tatawagan ba kitang Ye Chen, o Yanan Kang? Pwede siyang tawagin ni Mr. Chen kahit anong gusto niya. Bahagyang ngumiti si Ye Chen, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa binata sa likod ng matanda, dahil nakaramdam siya ng kaunting diwa ng pakikipaglaban. Sa katunayan, mula nang pumasok siya sa pinto hanggang ngayon, nalaman na niya ang pagkakakilanlan ng matandang lalaki sa harap niya. Matapos ibalot ang mga dahon ng tabako, inabot ng matandang lalaki na nakasuot ng tunikang chino ang tangkay ng sigarilyo mula sa binata, sinindihan ito, at hinithit. Ayos lang yan, tatawagan kitang Ye Chen. Umupo ka, huwag kang tumayo. Habang nagsasalita siya ang nagkusa na mag-abot ng isang bangko. Naupo si Ye Chen kasabay ang kanyang anak na babae sa kanyang mga bisig, nang hindi binabago ang kanyang mukha, na parabang ang nakatayo sa harap niya ay isang ordinaryong matandang magsasaka lamang. Isang tingin ng paghanga ang sumilay sa mga mata ni Ji. Chen, inaanyayahan kita rito ngayon para sa dalawang pangunahing dahilan. Una, nais kitang anyayahan na sumali sa Special Warfare Brigade at maging punong instructor ng Shenji Battalion. Matandang Chen, nasabi ko na iyan dati, dalawang kondisyon. Sabi ni Ye Chen.
Ang unang kondisyon na sinabi mo ay pagkatapos mong sumali, hindi ka na makikialam sa mga gawain ng Shenji Camp, lalo na't hindi ka napupunta sa training, di ba? Maipapangako ko ito sa iyo. Tumango si Mr. Chen, saka kumunat ang noo at sinabing, tungkol naman sa pangalawang kahilingan mo, tungkol sa mga ugat sa lupa, hindi ko pa maipapangako sa iyo sa ngayon, dahil hindi pa rin alam kung nasaan ang mga ugat sa lupa, pero maipapangako ko sa iyo na opo, kung meron man, mahahanap ito. Bahagyang ngumiti si Ye Chen, noong araw na natagpuan ko ang mga ugat sa lupa ay ang araw na opisyal akong sumali sa kampo ng Shenji. Hindi maliit ang iyong tapang, at ikaw ang unang taong nang ahas na makipagnegosasyon sa akin. Tumawa si Mr. Chen, at binago ang usapan sa dulo ng pangungusap, maitatanong ko lang, may sama ba ng loob sa inyo ang pamilya Su? Ang mga mata ni matandang Chen ay parang mga sulo. Kinaikit ni Ye Chen ang kanyang mga mata at tinitigan siya ng malalim, at hayagang inamin ito. Hindi man lang siya nagulat. Kung hindi man lang ito malalaman ng militar, basura lang din sana ito. Tumingin ng diretso sa kanya si Mr. Chen, kaya, pumunta ka sa Yangcheng sa pagkakataong ito para sirain ang pamilya Su. Mabuti, kalmadong sabi ni Ye Chen. Mga kabataan. Huminga ng malalim si Mr. Chen, at biglang nagbago ang kanyang aura, naglalakas loob ka bang aminin sa harap ko na gusto mong sirain ang pamilya Su? Sa tingin mo ba ay malaya kang makakapunta at makakaalis sa lugar ko? Nawala ang boses. Biglang humakbang paabant ang binata na nakatayo sa likuran niya, hindi naman nag-iwan ng anumang bakas ng bitek ang lupa, ngunit isang malakas na puwersa ang sumugod patungo kay Ye Chen sa sahig. Magaan na natapakan ni Ye Chen ang lupa. Agad niyang naalis ang puwersang ito, at kasabay nito, ang mukha ng binata sa likuran ni Mr. Chen ay nagpakita ng gulat, at ang diwan ng pakikipaglaban sa mga mata ni Ye Chen ay lalong lumakas. Dahil ako, si Ye Chen, ay nang-ahas na pumunta rito ng mag-isa, natural lang na may kumpiyansa akong makaalis ng ligtas. Isa pa, sa palagay ko ay hindi galit sa akin si Mr. Chen. Sabi ni Ye Chen nang hindi nagbabago ang mukha. Nako naman Yan Nanquang, mas baliw ka pa kaysa sa sinasabi ng mga chismis. Sa halip na magalit, ngumiti si Mr. Chen, at ang paghanga sa kanyang mga mata ay lalong naging halata, may gusto ka bang marinig mula sa akin? Matandang Chen, pero hindi mahalaga iyon. Inalis ni Matandang Chen ang ngiti sa kanyang mukha, at sinabi sa malalim na boses, ito si Yang Cheng, ayokong manggulo ka, kahit ikaw si Yan Nanquang, kahit ikaw ang numero 1 sa Wugwo Tianbang, hindi mo magagawa, naiintindihan mo ba? Mr. Chen, gusto mo ba akong pigilan sa paghawak sa bahay ni Su? Kinaikit ni Ye Chen ang kanyang mga mata, at lalong lamambot ang kanyang ngiti. Ililipat ang pamilya Su. Seryosong sinabi ni Matandang Chen, napakalalim ng tubig sa Yangcheng. Walang pakialam si Ye Chen. Binata, minsan hindi mo malulutas ang mga bagay-bagay sa pamamagitan lamang ng dahas. Papasok ka at papatay gamit ang iyong espada. Pagkatapos ano? Pagkatapos ay haharapin mo ang muling paglakas ng kapangyarihan ng pamilya Su. Patuloy ni Chen Lao. Bahagyang gumalaw ang sulok ng bibig ni Ye Chen, at bahagyang nakangiting sinabi, huwag kang mag-alala, Ginoong Chen, alam ko na ang gagawin. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng espada ng Shangfang. Anong espada ng Shangfang, hindi ko maintindihan. Sige, bumalik ka na, hindi na kita aasikasuhin sa hapunan, puro pagkain lang ang kinakain ko rito, hindi ka masasanay dyan. Lumingon si Mr. Chen nang medyo nawala ng sigla, Xiaotian, ikaw mismo ang nagpadala sa kanila. Binuhat ni Ye Chen ang kanyang anak na babae at lumabas ng patio. Inakay ng binata na nakasut ang mag-ama palabas ng patio nang walang imik. Salamat, mahinahong sabi ni Ye Chen. Tumangala sa kanya ang binata na nakasut, napakamot sa ulo, at biglang nabulunan sa sinabi niya, binubuli mo ba ang kapatid ko? Bahagyang nagulat si Ye Chen, ngunit hindi nakapag-react ng ilang sandali. Binubuli mo ang kapatid ko, gusto talaga kitang bugbugin. Medyo nalito ang binata na nakasut, at tumingin sa direksyon ng patio, pero hindi ako pinapayagan ng amo na makipag-away sa iba, nahihiya talaga ako, kung hindi, kapag may oras ako balang araw, mag-away tayo ng palihim. Manalo ka man o matalo, binubuli mo ako. Para sa kapatid ko lang yan. Mabuti, ngumiti si Ye Chen, niyakap ang kanyang anak at naglakad palayo, ngunit patuloy pa rin siyang naaalala habang naglalakad. Kailan ko ba binubuli ang ate niya? Tuldok tuldok tuldok. Sa loob ng patio. Hindi nagtagal pagkaalis ni Ye Chen, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumabas mula sa silid sa likuran, tumingin kay Mr. Chen na nagpa-practice ng kaligrafya, at nag-atubiling magsalita, Mr. Chen, medyo wala ka ba sa ayos ngayon? Ipinahihiwatig mo na baliw siya. Hindi umimik si Mr. Chen, at pagkatapos ng huling hagod, isang malaking, Su, ang lumitaw. Sumunod ang isang mahinang boses. Matapos ang lahat ng mga taong ito, tila may mga taong medyo naliligaw na ng landas, iniisip na hindi na tayo maaaring magbuhat ng kutsilyo. Hindi ba't basta na lang dinadala ang kutsilyo?